Arturo, ibaba mo ang rosaryo. Ang boses ni Pastor Santiago ay hindi malakas, ngunit ramdam ko ang lamig nito. Tumigil ang mga daliri kong gumagalaw sa bawat butil ng dasal. Katabi ko si Lola Carmen sa kama, ang kanyang mga kulubot na daliri ay hawak pa rin ang kamay ko. Hindi siya sumagot. Tahimik niyang ibinalik ang rosaryo sa maliit na kahon ng tela at tinakpan ito ng panyo. Ako na may napayuko. Wala pa akong 8 taon, pero nauunawaan ko na ang bigat ng bawat salita ng aking ama. Parang martilyong dumadagundong sa katahimikan. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Pagkalabas niya ng silid, suminghot si Lola at pinisil ang kamay ko. Anak, huwag kang matakot. Kahit ano pa ang sabihin ng ama mo, ang mahal na birhen ay laging kasama mo. Bumulong ako, Lola, bakit galit si tatay sa mahal na ina? Umiling siya. Hindi galit ang puso niya, Arturo. Natatakot lang siya sa hindi niya naiintindihan. Noong gabing iyon, muling dumating ang panaginip. Nakatayo siya sa gitna ng liwanag, isang babaeng nakasuot ng asul at puti. Mahaba ang kanyang belo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at pag-ibig. Wala siyang sinabi. Ni isang salita. Pero nang magising ako, basa ng luha ang aking pisngi, at napuno ng kapayapaan ang aking dibdib. Tumakbo ako sa kusina. Lola! Napanaginipan ko ulit siya, sigaw ko, habang inilalapag ni Lola ang isang tasa ng tsokolate sa mesa. Naka-blue siya, kagaya ng dati. Napatigil siya sa kilos. Tinakpan niya ang kanyang bibig, at ang mga mata niya ay kumislap. Ay, anak ko, dinadalaw ka ng mahal na ina. Pinipili ka niya. Pero bago pa niya ako mayakap, biglang bumukas ang pinto ng sala. Narinig namin ang boses ng ama ko, parang kidlat. Carmen! Itigil mo yan! Bumagsak ang tsokolate sa sahig. Mabilis siyang pumasok sa kusina, ang kanyang mga mata ay naglalagablab. Hindi mo ba talaga titigilan ang pagtuturo ng pamahiin katoliko sa anak ko? Matatag ang tindig ni Lola. Hindi pamahiin ang pagmamahal, Santiago. Si Maria ay babae lang. Ginamit ng Diyos, pero hindi dapat sambahin. Hindi ko naiwasang mapaiyak. Hinila ako ni Lola palapit sa kanya, habang si tatay ay patuloy sa pagsigaw. Emilia, tawag niya sa aking ina. Gawin mo ang tungkulin mo. Ilayo ang anak mo sa kalokohan ng nanay mo. Nagpakita si nanay sa pintuan, hawak ang tuwalya, basa pa ang buhok. Tumingin lang siya sa amin, parang gustong magsalita, pero walang lumalabas. Sa halip, tumingin siya sa sahig, huminga ng malalim at lumakad palayo. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong hindi ipakita kay tatay ang anumang kaugnay sa mahal na birhen. Pero sa gabi, sa ilalim ng aking kumot, dinadasal ko ang Aba Ginoong Maria. Naramdaman ko ang katahimikan, ang init sa dibdib na parang niyayakap ako ng isang ina. Isang gabi, habang nagdadasal ako sa ilalim ng kumot, may narinig akong mahinang katok sa pintuan. Si Lola Carmen. Arturo, bulong niya, halika, magdasal tayo. Sa ilalim ng lamparanggas, pinatong niya ang lumang larawan ng Our Lady of Guadalupe sa mesa. Nagdasal kami ng taimtim. Ngunit sa labas ng bintana, narinig ko ang mabibigat na yabag ni tatay. Magsara na kayo, sigaw niya mula sa sala. Hindi kumibo si Lola. Hindi mo ako kayang takutin, sabi niya sa pinto. Hindi sumagot si tatay. Pero kinabukasan, wala na sa mesa ang larawan. Nawawala rin ang rosaryo. 2 araw ang lumipas. Walang nagsasalita sa bahay. Walang sermon. Walang hapunan ng sabay-sabay. Parang nabura ang kulay ng bahay namin. Hanggang sa dumating ang umaga ng 3 araw. May ingay sa bakuran. Arturo! Bilis! Si Lola! Tumakbo ako palabas. Si Lola Carmen, nakahandusay sa damuhan, basang-basa ng ulan. Nakadikit ang kanyang kamay sa dibdib. Lola! Anak, bumulong siya. Ipagpatuloy mo ang rosaryo. At sa aking mga bisig, pumikit siya, huling hininga niya ay panalangin. Mula noon, parang may pumutok na bagay sa loob ni tatay. Lalo siyang naging mahigpit. Tinapon niya ang mga gamit ni Lola. Pinalinis ang kwarto niya. Lahat ng gamit na may larawan ni Maria, itinapon o sinunog. Huwag kang lalapit sa ganyang rebulto, Arturo. Kasalanan yan. Hindi yan ang Diyos.
Pero kahit gaano niya ako pagalitan, gabi-gabi pa rin akong nananaginip ng parehong babae. Ngunit sa panaginip, hindi na siya nakatayo lang. Ngayon, iniabot niya ang kanyang mga kamay sa akin, parang gustong akayin ako sa isang lugar na hindi ko pa alam. Isang hapon, habang naglilinis ako ng sala, nahulog ang isang lumang libro sa estante. Sa ilalim nito, nakita ko ang maliit na kahon ng tela. Binuksan ko ito. Nandoon pa rin ang rosaryo ni Lola. Arturo! Napatalon ako. Nandoon si tatay, hawak ang Biblia, at galit na galit. Akin na yan. Hindi ako gumalaw. Ibinilin yan ni Lola sa akin, sagot ko. Hindi mo pwedeng kunin. Nilapitan niya ako. Niyo ko ang mukha sa akin. Hindi mo siya dapat pinapakinggan. Patay na siya. At kung patuloy ka sa kabaliwan na yan, mawawala ka rin. Tumayo akong diretsyo. Mas gusto kong mawala, tatay, kaysa mawala ang pananampalataya ko. Sa unang pagkakataon, tumahimik siya. Hindi niya ako sinaktan. Hindi siya sumigaw. Pero ang kanyang mga mata parang nasusunog. Lumakad siyang palabas ng bahay. At ako, niyakap ko ang rosaryo. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Lola, niluhuran ko ang sahig at sinabi sa mahal na ina. Kung totoo po talaga kayo, kung talagang nandito kayo, huwag niyo akong pabayaan. Ang katahimikan ng gabi ang tanging naging sagot. Ngunit sa puso ko, parang may sumagot na tahimik pero malinaw. Hindi kita iiwan, anak. Wala pang buwan sa langit nang ako'y magising. Ang buong bahay ay tahimik, masyadong tahimik. Ang uri ng katahimikang parang may nakatingin sa'yo, kahit mag-isa ka sa kwarto. Tumingin ako sa paligid, pinakinggan ang mahinang tiktik ng ulan sa bubong. Isang malamig na hangin ang pumasok sa silid mula sa siwang ng bintana. Ngunit hindi ito ang gumising sa akin. Sa panaginip ko, may liwanag. Hindi mata at hindi araw. Isang sinag, banayad at mainit, na bumalot sa akin tulad ng yakap. At doon, sa gitna ng liwanag, nakita ko siya. Ang babae. Nakasuot ng asul at puti. Ang kanyang buhok ay natatakpan ng belo, at ang kanyang mga mata, Diyos ko, parang nakikita ang pinakailalim ng kaluluwa ko. Hindi siya nagsalita, pero ang ngiti niya ay may kapangyarihan. Isa yung ngiti na tila sinasabing, alam ko ang lahat ng sakit mo, at mahal pa rin kita. Nang iniabot niya ang kamay niya sa akin, nagising ako. Basang-basa ng pawis ang aking batok, pero ang puso ko ay payapa. Lumingon ako sa dilim. Ikaw ba yon? Mahal na Birhen, bulong ko. Hindi ako sigurado. Wala akong masyadong alam tungkol sa kanya maliban sa mga kwento ni Lola Carmen. Pero alam ko na hindi iyon isang ordinaryong panaginip. Parang totoo. Parang dinalaw ako. Kinabukasan, habang nagluluto si Lola ng almusal, hindi ko na napigilang sabihin sa kanya. Lolan. Oh, bakit, apo? Napanaginipan ko siya ulit. Yung babae na naka-blue dress. Tumigil siya sa pagkukudkod ng niyog. Tumingin siya sa akin. Asul. May belo. Tumango ako. Hindi siya nagsalita, pero nakangiti siya. Lumingon siya sa kisame, parang pinipigilan ang luha. Ay, Arturo, dinadalaw ka niya. Banal na bata ka. Pinagpala. Niyakap niya ako. Mahigpit. Parang gusto niya akong protektahan sa lahat ng pwedeng sumira sa akin. Pero hindi pa tapos ang sandali naming iyon. Mula sa likod, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa aming kapayapaan. Ano iyang dinadaldal mo sa bata, nanay? Si tatay. Nakatingin sa amin mula sa may pintuan, hawak ang kanyang tasa ng kape, malamig ang titig. Arturo, umalis ka muna. Mag-usap lang kami ng lola mo. Pero hindi ako umalis. Anak, sige na, bulong ni Lola. Kaya sumunod ako, bagamat ayaw ko. Sa likod ng pinto, narinig ko ang pagtaas ng boses ni tatay. Hindi mo ba ako naiintindihan? Paulit-ulit na lang tayo rito. Puro idolatry ang tinuturo mo sa bata. Hindi ko siya tinuturuan ng idolatry, Santiago. Itinuturo ko sa kanya kung paano magmahal. Hindi pagmamahal yan. Kalapastanganan yan. Si Maria ay isang babae lang. Ginamit ng Diyos, pero hindi Diyos. Nagkuyom ang mga kamao ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na mali siya. Pero bata pa ako. Walang lakas ang boses ko sa harap niya.
Kaya umakyat ako sa kwarto at inilabas ang notebook ko. Iginuhit ko roon ang babae sa panaginip. Kulay bughaw at puti ang kanyang damit. Isang simpleng rosaryo ang nasa kanyang kamay. At ang kanyang mga mata, isinubok kong iguhit ang ngiti, pero hindi ko kinaya. Hindi kasi iyon basta ngiti. Parang yakap ng langit. Kinagabihan, kumakain kami ng hapunan nang biglang magsalita si tatay. Arturo, narinig ko na naman na napanaginipan mo ang babae mo. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung dapat akong sumagot. Gusto mo ba talagang malaman kung sino ang nagpapakita sa'yo? Tumango ako. Kasinungalingan yan. Gawa ng demonyo. Nanggugulo lang sa isipan mo. Hindi po, napasigaw ako. Napabagsak niya ang kutsara. Tumayo siya. Anong sabi mo? Naramdaman ko, tay. Mapayapa. Hindi yun gawa ng masama. Mapayapa. Ang kalaban ay magaling magbalatayo. Mapayapa rin ang tukso kung hindi ka magbabantay. Tumayo si nanay, hinawakan ang braso ni tatay. Pakiusap, Santiago, huwag mo siyang sigawan. Emilia, hindi mo ba nakikita? Nahahawa na siya sa ina mo. Hindi siya nahahawa. Nagdarasal lang siya. Exactly. Nagdarasal ng rosaryo. Idolatria. Tahimik akong umalis sa mesa. Umakyat sa kwarto. Isinara ko ang pinto. Kinuha ko ang drawing ko. Pinulit ko ito. Lumuha ako. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkalito. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Kinabukasan, habang papasok sa paaralan, tinanong ako ng kaklase kong si Elvin. Arturo, totoo ba yung narinig ko? Napanaginipan mo raw ang birhen? Sino nagsabi sa'yo? Yung nanay ko. Narinig niya sa simbahan. Yung tatay mo raw galit na galit. Mula noon, unti-unting nag-iba ang tingin sa akin ng mga tao. Parang naging kakaiba ako. May ilang guro na binibigyan ako ng tingin ng habag. May ilang estudyante na umiwas. Minsan, nang pauwi ako, may narinig akong dalawang babae na nag-uusap. Kawawa naman yung batang Mendoza. Napahamak na. Nagiging Katoliko raw. Sayang. Anak pa naman ng pastor. Pagdating sa bahay, may bisita si tatay, isang kapwa pastor. Narinig ko ang usapan nila mula sa may hagdan. Brother Santiago, baka kailangan mong dalhin siya sa deliverance. May mga demonyo na talaga sa mga panaginip. Iniisip ko nga. Baka kailangan na. Umakyat ako. Dumiretso sa kwarto. Niyakap ko ang unan at bumulong. Birhen, kung totoo ka, kung talagang ikaw ang nakita ko, tulungan mo po ako. At muli, sa panaginip ng gabing iyon, dumating siya. Ngayon ay mas malinaw. Nakaluhod ako sa kanyang harapan. Hindi siya nagsalita. Pero inabot niya ang rosaryo sa akin. At nang hawakan ko ito, narinig ko ang isang tinig, hindi mula sa kanya, kundi mula sa loob ko. Manalig ka. Darating ang oras mo. Pagkagising ko, alam kong hindi ako nag-iisa. Alam kong totoo siya. Hindi ako baliw. Hindi ako masama. At kahit pa ituring akong kakaiba ng mundo, alam kong pinili ako para sa isang bagay na hindi ko pa nauunawaan. Ang ulan ay hindi tumigil sa buong gabi. Mula sa maliit na bintana ng aking kwarto, nakita kong bumabagsak ang bawat patak sa bubong ng aming kapitbahay, tila mga luha ng langit na walang humpay. Ang hangin ay malamig at sa bawat paghampas nito sa dingding, parang may dalang mensaheng hindi ko pa kayang unawain. Ilang araw na ring hindi nag-uusap sina tatay at si lola. Mula nang pinunit ni tatay ang larawan ng mahal na birhen at itinapon ang rosaryong naiwan ni lola sa altar, tila may malaking pader na itinayo sa gitna ng bahay namin. Si nanay ay naging tahimik na anino. Laging abala sa kusina pero wala nang ngiti. Ako'y parang nawala ng boses. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil alam kong wala namang makikinig. Nang umagang iyon, nagulat ako nang marinig ko ang pag-uusap ni na lola at tatay mula sa sala. Hindi ito pabulong. Hindi ito mahinahon. Wala kang karapatang itapon ang pananampalataya ng sarili mong anak, Santiago. Ang meron ako ay tungkuling iligtas siya sa maling paniniwala. Hindi mo siya maililigtas sa pamamagitan ng takot. Ang puso ng bata ay tinatawag ng birhen. Pamahiin yan. Ang turo ng Diyos ay malinaw, wala tayong ibang tagapamagitan kundi si Kristo.
Naglakad ako palapit pero bago pa ako makapasok, narinig ko ang malakas na hampas ng kamay ni tatay sa lamesa. Ano nung gusto mo, nanay? Hayaan ko siyang sambahin ang mga rebulto. Hindi siya sumasamba sa rebulto. Nagsusumamo siya sa ina ng Diyos. Hindi iyon totoo. Mas naniniwala ako sa luha ng apo ko kaysa sa mga sermon mo. Pagkabigkas ng huling linyang iyon, katahimikan. Mabigat. Parang bumagsak ang buong mundo. Maya-maya, narinig ko ang yabag ni tatay paakyat ng hagdan. Dumaan siya sa tapat ko, hindi ako pinansin. Pumasok sa kanyang kwarto at binagsak ang pinto. Si Lola. Naiwan siyang nakaupo sa upuan, nakatingin sa bintana, tahimik. Lumapit ako. Lola. Hindi siya tumingin. Pero nagsalita siya, mahina. Arturo, ang pananampalataya ay parang halaman. Hindi mo kailangang ipilit ito sa sinuman. Basta't diligan mo, araw-araw. Lumalaki rin yan kahit sa gitna ng batuhan. Niyakap ko siya mula sa likod. Hindi kita iiwan, Lola. Ngumiti siya, at sa huling pagkakataon, nakita ko ang liwanag sa kanyang mga mata. Kinabukasan, umaga pa lang ay abala na si Lola sa kanyang munting hardin sa likod ng bahay. May bitbit siyang maliit na timba ng tubig, ang kanyang sombrero ay may konting butas na tinahi niya ilang linggo na ang nakalipas. Nakatayo ako sa may kusina, pinapanood siyang magdilig ng mga halaman. Arturo, halika tulungan mo ako dito, tawag niya. Umiti ako at tumakbo papunta sa kanya. Ngunit bago pa ako makarating, bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Nahulog ang timba. Lola! Bumagsak siya sa lupa. Agad akong lumuhod sa tabi niya. Lola! Lola! Huwag kang magsalita, kukuha ako ng tulong. Ngunit hinawakan niya ang kamay ko. Anak, huwag na pakinggan mo ako. Lola, huwag kang magsalita. Dadalhin kita sa ospital. Makinig ka muna. Arturo, ipagpatuloy mo ang rosaryo. Kahit mag-isa ka na. Bumagsak ang luha ko. Lola, huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya nang wala ka. Hindi ka mag-isa, anak. Siya laging kasama mo. Ang Birhen, bantayan ka niya. At sa bisig ko, pumikit siya. Hindi na muling bumangon. Tumili si nanay nang makita niya kami. Si tatay sumugod palabas ng bahay. Tinawag ang kapitbahay. Isinugod si Lola sa ospital pero huli na. Cardiac arrest. Wala na siya. 3 araw ng katahimikan ang sumunod. Walang dasal. Walang kwentuhan. Wala ring sermon. Si tatay ay hindi lumalabas ng kwarto. Si nanay ay abala sa paghahanda ng burol, ngunit laging umiiyak ng palihim. Ako ay nakaupo sa tabi ng kabaong ni Lola, hawak ang maliit na rosaryo na natagpuan ko sa bulsa ng damit niyang isinusuot tuwing linggo. Hindi ako umiyak sa harap ng iba. Pero gabi-gabi, habang tahimik ang lahat, pinipigilan kong humikbi sa ilalim ng aking kumot. Lola, sana dalhin ka sa langit ng mahal na ina. Sana sabay kayo ngayon. At sana, hindi mo ako pababayaan. Sa 4 gabi ng burol, habang mag-isa ako sa sala, sinindihan ko ang isang kandila sa tabi ng kanyang larawan. Kinuha ko ang rosaryo. Inilapit ko sa ilaw. At doon, sa kalmadong liwanag ng kandila, tila naramdaman kong may umupo sa tabi ko. Wala akong nakita. Wala akong narinig. Pero ang presensya ay pamilyar, mainit, mapayapa, parang yakap. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Muling bumalik ang alaala ng panaginip ko. Ang ngiti ng babae. Ang sinag ng liwanag. At ang mensaheng hindi binigkas pero narinig ng puso. Bumulong ako. Birhen, tulungan mo akong panindigan to, hindi ko alam kung paano pero ipaglalaban kita. Para kay Lola. Kinabukasan, hindi ako bumaba para sa agahan. Ngunit narinig ko ang pag-uusap ni nanay at tatay mula sa kusina. Hindi ka man lang umiyak sa burol ng sarili mong ina, Santiago. Hindi ko kailangan umiyak. Alam kong ligtas na siya. Hindi mo rin siya dinala sa simbahan para sa misa. Alam mong yon ang gusto niya. Hindi siya kailanman huminto sa pagsamba sa mga imahen. Pero hindi na iyon mahalaga. Tapos na. Natigilan ako. Parang binura ng tatay ko ang buong pagkatao ni Lola sa isang iglap. Hindi ko yon matanggap. Bumaba ako. Hindi na ako naghintay ng tamang pagkakataon.
Tay, sabi ko, diretsong tumingin sa kanya. Gusto ko ng misa para kay Lola. Hindi siya sumagot. Tumingin lang sa akin. Gusto ko rin siyang ilibing sa sementeryong Katoliko. Hindi mo na siya maibabalik, Arturo. Alam ko. Pero kaya ko pa siyang igalang. Tumingin siya kay nanay. Si nanay, bagamat takot, tumango. Sige, Santiago. Hayaang natin siya. Hindi siya tumutol. Hindi rin siya sumama. Nang araw ng libing, dinala namin si Lola sa simbahan. Doon, sa harap ng altar, sa pagitan ng mga kandila at amoy ng insenso, napuno ng panalangin ang paligid. Habang umaawit ang chore ng Ave Maria, pinikit ko ang aking mga mata at binulong. Hindi pa ito ang wakas. Ito ang simula. At mula sa likod ng talukbong ng lungkot, naramdaman ko ang apoy ng pananampalataya. Sa wakas, hindi na ito pananampalatayang hiniram mula kay Lola. Sa araw ng kanyang kamatayan, isinilang ang sarili kong paninindigan. Nang bumalik kami mula sa libing ni Lola Carmen, pakiramdam ko'y hindi na ako umuwi. Ang bahay namin ay pareho pa rin sa itsura, parehong mga pader, parehong upuan, parehong mesa, pero ibang-iba na ang pakiramdam. Wala na ang boses ni Lola sa umaga, wala na ang halakhak niya sa hapon. Ang kanyang maliit na altar sa sulok ng sala ay wala na rin, pinalitan ng isang bagong istante ng mga Biblia at aklat ni tatay. Sa ilalim ng kapayapaang ito ay may matinding katahimikan, hindi ng pagninilay kundi ng pagsupil. Mula nang ilibing si Lola, nagsimulang tumigas ang puso ni tatay sa panibagong paraan. Hindi siya sumisigaw gaya noon. Sa halip, naging metikuloso, parang bawat galaw namin ay dapat akma sa kanyang bagong panuntunan sa bahay. Simula ngayon, anya habang kami ay sabay na naghahapunan, wala ng rosaryo sa loob ng bahay na ito. Walang imahen. Walang katolikong dasal. Ang tanging salitang dapat lumabas sa ating bibig ay ang salita ng Diyos. Walang umimik. Si nanay ay tahimik na sumubo ng kanin, pero kita sa mga mata niya ang takot at pag-aalala. Ako naman ay hindi tumugon, ngunit may gumuhit sa loob ko. Hindi ito takot. Isa itong uri ng pagtutol na hindi kailangang isigaw. Isang panata. Kinagabihan, habang naglalagay ako ng kumot, inilabas ko ang lumang rosaryo ni Lola mula sa ilalim ng aking unan. Hinawakan ko ito ng mahigpit at sa boses na halos wala, nagsimula akong magdasal. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Biglang may narinig akong yabag. Agad kong tinago ang rosaryo sa ilalim ng unan. Pumasok si nanay sa kwarto, may dalang gatas. Anak, uminom ka muna, sabi niya. Tumango ako. Tiningnan ko siya at kita ko sa kanyang mga mata na alam niya. Hindi ko sinabi sa kanya, bulong niya. Pero Arturo, kailangan mong mag-ingat. Alam mong mainit ang ulo ng tatay mo. Mama, hindi ko siya sinasaktan. Alam ko. Pero hindi niya maintindihan. Hindi pa. Bago siya lumabas ng kwarto, nilingon niya ako at bumulong, magdasal ka lang. Tahimik. Ako rin, nagdadasal para sa'yo. Doon ko nalaman na si nanay ay may pananalig pa rin sa Birheng Maria. Lihim. Tahimik. Ngunit buo. Sa mga sumunod na linggo, naging mas maigting ang paghihigpit ni tatay. Nagsimula siyang maglagay ng mga Bible verse sa dingding, mga talatang tumutukoy sa huwad na pagsamba at mga Diyos-Diyosan. Tinanggal niya ang lahat ng larawan sa bahay na may anyo ng mga santo. Kahit ang lumang pintura ng huling hapunan ni Kristo ay tinanggal, dahil si Jesus ay hindi dapat iguhit gaya ng anong-ano. Ang pananampalataya ay hindi sa mata, kundi sa salita, ulit niya gabi-gabi. Isang hapon, nang wala sila sa bahay, dinala ako ni nanay sa kwarto niya. Tahimik niyang binuksan ang lumang kahon sa ilalim ng aparador. Doon, sa ilalim ng ilang retasong tela, naroon ang maliit na medalya ni Birheng Maria na pagmamay-ari ni Lola. Tinatago ko ito, bulong ni nanay. Para hindi siya mawala sa atin. Pwede ko po ba siyang hawakan? Inabot niya sa akin ang medalya. Tumindig ang balahibo ko sa braso. Parang muli kong naramdaman ang yakap ni Lola, ang liwanag sa panaginip, ang ngiti ng babae sa bughaw. Alam ko na may plano ang Diyos para sa iyo, Arturo, sabi ni nanay. At alam ko, kasama doon ang mahal na ina. Sa eskwela, patuloy ang usap-usapan. Marami sa mga kaklasiko ay anak din ng mga miyembro ng simbahan ni tatay. Ramdam kong binabantayan nila ang bawat kilos ko. Uy, Mendoza, biro ni Tomas, nagpapakita pa ba sa'yo yung babae sa panaginip?
Baka naman multo lang yan. Siguro kailangan mong ipagdasal sa tatay mo. Hindi ako sumagot. Hindi ako lumaban. Hindi ko na kailangan. Sapagkat habang mas pinipilit nila akong manahimik, mas lumalalim ang paniniwala ko. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang damdaming iyon dahil alam kong totoo ito. Sa gabi, kapag ako'y nag-iisa at nagsisimula na ang rosaryo, dumadaloy sa silid ang kapayapaan na hindi ko kailanman nahanap sa alinmang sermon. Isang gabi, habang nagdarasal ako ng lihim sa ilalim ng kumot, naramdaman kong may aninong huminto sa may pinto. Napatigil ako. Walang ingay. Tila lumipas ang ilang segundo bago muling nagsalita ang katahimikan. Arturo. Boses ni tatay. Mababa. Walang galit. Wala ring init. Tumayo ako. Binuksan ko ang ilaw. Po. Tinitigan niya ako. Hindi ko gusto ang mga ginagawa mong patago. Wala akong sinabi. Pero mas ayokong magsinungaling ka sa akin. Kung gusto mong magdasal, gawin mo. Pero wag mong asahan na susuportahan ko. Tumango ako. Hindi ko hinihingi ang suporta mo, tay. Gusto ko lang na wag mo akong piliting tumalikod sa pinaniniwalaan ko. Matagal siyang hindi nagsalita. Tulog ka na. Umalis siya. Iniwan akong gising, pinapakinggan ang sariling tibok ng puso na parang martilyo sa dibdib. Sa unang pagkakataon, hindi niya ako pinagalitan. Pero sa kanyang likod, ramdam ko pa rin ang pader. Mas makapal. Mas mataas. Kinabukasan, habang naghuhugas ng pinggan, tinanong ako ni nanay. Anak, anong sinabi ng tatay mo kagabi? Wala. Wala naman pong bago. Tiningnan niya ako ng matagal. Balang araw, anak, makikita rin niya. Hindi mo kailangang ipilit. Pero kailan, ma? Kailan pa? Kapag natutong tumingin hindi lang sa Biblia, kundi sa puso rin ng anak niya. Lumipas ang mga araw, at sa bawat gabing lumuluhod ako upang hawakan ang rosaryo, mas lalo kong nararamdaman ang kanyang presensya. Hindi sa panaginip lamang. Minsan, sa mga oras ng pagod o lungkot o takot, naroon siya. Parang may mainit na kamay na humahaplos sa likod ko. Parang may ina na bumubulong, hindi ka nag-iisa. Sa isang umagang maulap, habang naghahanda ako para sa eskwela, sinulyapan ko ang salamin. At sa ilang saglit, hindi ko nakita ang aking sariling mukha. Nakita ko ang mga mata ni Lola. Ang kanyang ngiti. At sa likod ng lahat ng alaala, isang boses sa puso ko ang malinaw na sinabi. Ang bahay mo ay maaaring hati, Arturo. Pero ang puso mo kailanman ay buo. Hindi ko alam kung paano nagsimula, kung sino ang unang nagsabi, pero sa mga linggo pagkatapos ng libing ni Lola, unti-unting nagbago ang tingin sa akin ng buong kongregasyon. Para bang ako na ang naging simbolo ng lahat ng mali sa mundo ng pananampalataya ng tatay ko. Sa mga tingin ng matatandang babae, may halong awa at takot. Sa mga kabataan, may halong tukso at distansya. Sa mga sermon ni tatay, may halong galit at pagsisisi. Mga kapatid, sigaw niya mula sa pulpito isang linggo ng umaga, ang kalaban ay tuso. Hindi siya laging dumadating sa anyong pangit o nakakatakot. Minsan, dumarating siya sa anyong inosente. Bata. Masunurin. Tahimik. Pero lason pala ang kanyang paniniwala. Tahimik ang buong simbahan. Walang kumikibo. Tingnan niyo, turo niya pababa sa hanay kung saan ako nakaupo. Isa sa sariling tahanan ko, nilalason ng maling turo. Sinasamba ang nilikha, hindi ang lumikha. Tumungo ako, pero nararamdaman ko ang mga matang nakatitig sa akin. Isang silakbo ng init ang umakyat sa batok ko, hindi dahil sa hiya, kundi sa galit na pinipilit kong ikulong sa dibdib. Arturo, bulong ni nanay pagkatapos ng misa, habang papalabas kami ng simbahan. Hayaan mo na lang. Alam mo namang mahal ka niya, kahit ganun siya. Mahal ba talaga, ma? Kasi parang pinaparusahan lang ako sa tuwing naniniwala ako sa hindi niya gusto. Sa bawat linggo, lumalala ang mga parinig ni tatay sa harap ng kongregasyon. At sa bawat misa, mas lalo akong lumulubog sa loob ng aking sarili. Hindi ko na kayang makinig. Hindi ko na kayang magkunwaring walang naririnig. Sa eskwela, naramdaman ko ang epekto. Hindi na ako sinasama sa grupo. Kapag may group activity, ako ang laging natitira. Parang may dumikit na mansa sa pangalan ko. Anak ng pastor na Katoliko, sabi ng isang kaklase.
Siguro pag hinawakan mo ang rosaryo niya, mapapasok ka, sabi ng isa pa, sabay tawa. Hindi ako tumugon. Hindi dahil hindi ko kayang sumagot, kundi dahil wala na akong gana. Kapag umuwi ako, wala na akong energy para magsalita. Diretso kwarto. Dasal. Katahimikan. At kung minsan, luha. Isang gabi, habang nakaupo ako sa ilalim ng bintana, narinig ko ang usapan ni na tatay at nanay sa sala. Hindi ko na alam ang gagawin sa batang yan. Pinapahiya niya ako sa harap ng buong simbahan. Hindi siya nagrereklamo. Tahimik lang siya. Hindi ba't mas mahalaga yun kaysa sa rebeldeng sumisigaw? Mas delikado ang tahimik na rebelyon, Emilia. Hindi mo alam kung kailan sasabog. Santiago, anak natin siya. Hindi ka ba naawa? Hindi ko na narinig ang sagot niya. Isinara ko ang bintana at pumikit. Sa dilim, bumulong ako. Berhen, kung naririnig mo ako, bakit parang walang nakakaintindi sa akin? At sa unang pagkakataon, walang kapayapaang dumaloy. Walang init. Wala. Ang katahimikan ay parang kabundukan, malaki, malamig, at nakakatakot. Ilang araw ang lumipas, at sa isang Biyernes ng gabi, pinatawag ako ni tatay sa sala. Nandoon si nanay at isang bisita, isang matandang pastor na hindi ko pa nakikita noon. Arturo, wika ng matanda, napag-usapan namin ng iyong ama na baka makabubuti kung ipagdarasal ka namin ngayon. Para matanggal ang anumang espiritual na hadlang sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Pwedeng may pumasok sa'yo na maling espiritu. Minsan kasi, kapag bukas ang puso ng bata sa maling paniniwala, madaling mapasukan. Tumingin ako kay tatay. Tahimik lang siya, pero ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aabang. Tumayo ako. Hindi ako sinasapian. Naniniwala lang ako na mahalaga si Maria dahil siya ang ina ni Jesus. Hindi siya tagapamagitan, Arturo, sabat ni tatay. Si Jesus lang. Pero kung kaya niyang pagalingin ang mga tao, kung kaya niyang ibulong sa anak niya ang mga dasal natin, bakit hindi natin siya pwedeng lapitan? Tumayo rin si tatay. Hindi mo ba naiintindihan? Mas lalalim lang ang pagkaligaw mo sa kakapilit mong tama ka. Hindi ako ligaw, tay. Hindi lang ako sumusunod sa landas mo. Yan ang problema. Ayaw mong sumunod. Hinampas niya ang mesa at napatalon si nanay sa gulat. Tumulo ang luha niya pero hindi siya nagsalita. Umakyat ako sa kwarto. Inilok ang pinto. Nilabas ang rosaryo. Isinubsob ang mukha sa kama at bumulong. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kakayanin ito. Kinabukasan, habang naglilinis ako sa likod ng bahay, may narinig akong mahinang boses mula sa kabilang bakod. Arturo. Si Aling Bising, isang matandang miyembro ng simbahan, nakatayo sa gilid, may hawak na basket ng prutas. Alam mo, anak, hindi kita sinisisi. Mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero kung ako sa'yo, itigil mo na. Isuko mo na lang. Hindi mo sila matatalo. Umiti ako, pero ang sakit ay parang tinik sa lalamunan. Hindi ko sila kailangang talunin. Gusto ko lang ipaglaban ang totoo. Umiti siya pabalik pero halatang hindi siya naniwala. Iniabot niya ang prutas at naglakad palayo. Sa mga araw na sumunod, nagsimula akong magsulat ng mga tanong sa isang maliit na kwaderno. Bakit galit ang mga tao sa dasal ko? Kung si Maria ay ina ni Jesus, hindi ba't mahal siya ng Diyos? Masama bang umasa sa ina kapag hindi ko maramdaman ng ama? Isang gabi, habang nagsusulat, may kumatok sa pinto. Si nanay. Anak, nag-aalala ako sa'yo. Ayos lang po ako. Hindi ka na lumalabas. Hindi ka na nagsasalita. Dahil tuwing magsalita ako, mali ako. Hindi ka mali, Arturo. Pero hindi lahat handang makinig sa tama, lalo na kung hindi galing sa kanila. Pumunta siya sa aking aparador, binuksan ang kahon, at muling inilabas ang medalya ni Birheng Maria. Ito ang huling regalong iniwan ng lola mo bago siya nalagutan ng hininga. Itinatago ko ito para sa'yo. Inilagay niya ito sa palad ko. Pwede kang mawalan ng lakas, anak. Pero huwag kang mawalan ng paniniwala. Niyakap ko si nanay. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko'y nabuhay muli ang liwanag. Hindi pa tapos. Hindi pa ako talo. At sa muling pagtulog ko na naginip ako. Naroon siyang muli. Ang babae sa asul at puti. Ngayon, nakaluhod siya sa paanan ng krus. Nagtataas siya ng panalangin.
At habang pinagmamasdan ko siya, isang tinig ang bumulong mula sa liwanag. Ang bata mong tinatawag nilang erehe siya ang anak kong tapat. Umagang-umaga pa lang ay ramdam ko na sa dibdib ko ang kabog na hindi mapawi. Araw ng linggo. Araw ng sermon. Araw na muling magpupuno ng galit at parinig ang pulpito. Pero mayong araw alam kong hindi ko na mananahimik. Maglalabing-anim na taon na ako. Matagal ko nang nilunok ang bawat sermon na tila palaso sa puso. Lahat ng katahimikan ko, bawat tingin, bulong, pangungutya, kinulong ko sa dibdib. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang hayaang yurakan ang paniniwala ko habang nakaupo sa unang hanay, pinipilit umunawa. Suot ko ang puting polo na lagi kong isinusuot tuwing linggo. Ang medalya ni Maria ay itinatago ko sa ilalim ng damit, malapit sa puso. Nagpaalam ako kay nanay bago kami umalis ng bahay. Tiningnan niya ako na parang may alam siyang mangyayari. Anak, sabi niya habang inaayos ang kwelyo ng polo ko, magdasal ka muna bago magsalita. Lagi po, maeng. Ang simbahan ay puno. Mahigit 200 tao. Lahat pamilyar sa akin, mga nakasabay kong lumaki, mga kaibigan ng pamilya, mga miyembro ng kongregasyon na ilang beses kong tinulungan sa community drives. Pero ngayong araw, pakiramdam ko'y wala akong kakampi. Umakyat si tatay sa pulpito. Kumpiyansa. Hawak ang Biblia, binati ang lahat ng may ngiti, pero ang mga mata niya ay nanatiling malamig sa akin. Nagsimula siya sa isang maikling panalangin, tapos ay agad na tumungo sa sermon. Kapatid, isa sa mga pinakamaselang paksa ng ating pananampalataya ay ang idolatria. Maraming anyo ito, pera, kapangyarihan, at pati ang mga taong inilalagay sa pedestal, kahit pa inaraw sila ng tagapagligtas. Hindi niya ako tiningnan pero alam kong ako ang tinutukoy niya. May mga kabataan ngayon na nadadala ng mga maling panaginip, maling damdamin. Inaakala nilang ito ay espiritual pero ang totoo, ito ay panlilin lang. Isa sa kanila anak ko. Tumayo ako. Hindi ko na inintay pa ang susunod niyang sasabihin. Ang katawan ko'y gumalaw na para bang may sariling isip. Ramdam ko ang pag-igting ng katahimikan sa buong simbahan. Lahat ay napalingon. Tay, sabi ko, tuwid ang likod, hindi ko na kayang manahimik habang tinatapakan mo ang paniniwala ko. Hindi ako hirehe. Hindi ako nalinlang. At hindi ko ikakahiya ang mahal na ina ng Diyos. Napalunok si tatay. Anong ginagawa mo? Ang totoo, tay. Dito, sa harap ng lahat, gusto kong sabihin na naniniwala ako na si Maria ay ina rin natin. Na siya ay tumutulong sa ating mga panalangin, gaya ng isang ina sa anak. Hindi ko siya sinasamba pero iginagalang ko siya. At hindi ako hihinto sa pagdarasal ng rosaryo. Tahimik ang buong simbahan. Ang mga mata ng mga matandang babae ay nagulat. Ang iba na may napayuko. May ilan na tila may luha, hindi ko alam kung para sa akin o para sa tatay ko. Si nanay ay nasa likod, hawak ang panyo sa bibig, nanginginig. Si tatay ay natigilan. Sandali siyang hindi nakapagsalita. Ang kanyang mukha ay namula at ang kanyang mga kamay ay kumuyom sa gilid ng pulpito. Bumaba ka sa harap, Arturo, utos niya sa tonong mababa pero nanlilisik. Hindi po. Hindi na po ako upo para saktan niyo pa ang paniniwala ko. May humawak sa braso ko mula sa gilid, si Chialetti, kapatid ni tatay. Anak, para na lang kay Santiago. Huwag dito. Dito dapat, sagot ko. Dito rin ako sinaktan. Dito rin ako dapat manindigan. Tumango ako kay tatay. Hindi ko gustong ipahiya ka, tay. Pero hindi rin tama na ipahiya mo ako sa harap ng mga taong ito buwan-buwan. Tahimik. Wala ni isang kumibo. Para bang nahinto ang oras. Si tatay ay hindi umalis sa pulpito pero hindi na siya nagsalita. Hawak pa rin niya ang Biblia pero parang hindi na niya ito mabuksan. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit, ng sakit, at ng isang bagay na hindi ko pa noon nakita, takot. Umuwi kami ng bahay na walang nagsasalita. Sa loob ng kotse, puro katahimikan. Si nanay ay nasa likod, hawak ang rosaryo sa palad, pero hindi siya nagsasalita. Ako, nakatingin lang sa bintana, sinusubukang pigilin ang kaba na unti-unting lumalamon sa akin. Pagka-uwi, hindi pa ako nakakapasok sa kwarto ko, sinundan agad ako ni tatay. Arturo, sigaw niya. Huminto ako sa hagdan. Pinahiya mo ako. Sa harap ng mga taong itinuro kong magtiwala sa akin, sa ministeryong binuo ko ng 16 na taon.
Hindi ko sinira ang ministeryo mo, Tay. Pinatotohanan ko lang ang paniniwala ko. Paniniwala mong mali. Paniniwalang tapat. Lumapit siya. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Hawak ang kanyang kurbata, parang hindi makahinga. Emilia, sigaw niya. Ito ba ang anak na pinalaki natin? Lumapit si nanay. Santiago, huminahon ka. Bata pa siya. Naguguluhan lang. Hindi siya naguguluhan. Matigas ang ulo niya. At kung hindi siya babalik sa tama, wala siyang lugar sa tahanan kong ito. Alin po ang tama? Tanong ko, diretsong tumingin sa kanya. Yung pananampalatayang laging galit. O yung pananampalatayang may ina na nakikinig. Arturo, binibigyan kita ng huling pagkakataon, anya, halos nanginginig. Sa susunod na linggo, babanggitin mo sa harap ng simbahan na nagkamali ka. Hihingi ka ng tawad. O ano, Tay? O malis ka sa bahay ko. Huwag kang babalik hanggat hindi mo tinalikuran ang maling pananampalatayang yan. Napaupo si nanay sa isang upuan, umiiyak na ng hihina. Hindi mo yan kayang sabihin, Santiago. Siya lang ang anak natin. Hindi ako ang pumili. Siya. Tumayo ako ng diretsyo, ang kamay ko'y nasa dibdib kung nasaan ang medalya. Tay, kung pipili ako sa pagitan ng tahanan mo at ng pananampalataya ko, pipiliin ko ang pananampalataya ko. Tahimik. Parang may pumutok na bomba sa loob ng sala. Ang hininga ni nanay ay putol-putol sa pag-iyak. Si tatay ay hindi gumalaw. Hindi siya nagsalita. Umalis siya. Pumasok sa kwarto nila at sinarado ang pinto na parang pagsabog. Naiwan kaming dalawa ni nanay. Tumayo siya, lumapit sa akin. Hinawakan ang mukha ko. Anak, bakit kailangang umabot sa ganito? Mahal ko kayo. Pero hindi ko pwedeng itakwil ang mahal na ina. Hinagkan niya ang noo ko. Kung yan ang totoo mong paniniwala, ipaglaban mo. Pero anak, magdasal ka rin para sa amin. Kinagabihan, habang pinupuno ko ang backpack ko ng ilang damit at gamit, tahimik akong tinulungan ni nanay. Wala na siyang sinasabi, pero ang bawat fold ng damit ay may kasamang luha. Inabot niya sa akin ang rosaryo ni Lola. Dalhin mo ito. Bantayan ka niya. Niyakap ko siya ng mahigpit, parang huling yakap sa buong mundo. At bago ko isara ang pinto ng bahay na pinuno ng alaala, ng sakit, at ng panalangin, bumulong ako sa dilim. Birhen, ikaw na lang ang meron ako ngayon. Huwag mo akong pababayaan. Ang hangin ay matalim. Ang langit, itim na walang bituin. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila malalayong kandila ng mga kaluluwang hindi na makabalik sa tahanan. Sa bawat hakbang ko palabas ng kalsadang kinagisnan ko, dala-dala ko lang ang backpack, ang ilang piraso ng damit, ang medalya ni Maria sa aking leeg, at ang lumang rosaryo ni Lola Carmen, ang tanging yaman na hindi mananakaw sa akin ng mundo. Walang tiyak na pupuntahan. Wala ring planong malinaw. Basta ang alam ko lang, hindi ko pwedeng itakwil ang paniniwala ko. Hindi ko kayang yumuko sa pulpito at sabihing nagsinungaling ako. Hindi ko kayang itapon ang dasal na yon na sa bawat butil ay may halik ni Lola, at sa bawat ulit ng Aba Ginoong Maria, may luhang pinunasan ng langit. Sa unang gabing wala ako sa bahay, natulog ako sa likod ng isang saradong bakery. May isang lumang karton na iniakyat ko sa pader at ginawang sapin. Niyakap ko ang backpack ko, at sa ilalim ng mga yapak ng mga lasing, tahol ng aso, at malalamig na aninong dumaraan, isiniksik ko ang sarili sa isang sulok ng gabi. Hindi ako umiiyak. Hindi rin ako natatakot. Ang totoo, mas malaya ako kaysa kailanman. Binuksan ko ang zipper ng maliit na bulsa sa bag at inilabas ang rosaryo. Walang ilaw. Walang kandila. Pero sa bawat dasal, parang sumisindi ang isang maliit na apoy sa loob ko. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Habang inuulit ko ang mga salitang iyon, nakaramdam ako ng presensyang hindi ko maipaliwanag. Walang kamay na humawak sa akin. Walang tinig na bumulong. Pero alam kong hindi ako nag-iisa. Pagising ko kinabukasan, basang-basa ang pantalon ko sa hamog. Gutom. Uhaw. Ang bakery ay nagbukas at tinanong ako ng may-ari kung ano ang ginagawa ko roon. Nang makita niya ang hitsura ko, inabutan niya ako ng isang pandesal. Walang palaman pero para sa akin, parang regalo ng langit. Salamat po, sabi ko habang pilit kong umiti. May bahay ka ba? Tanong niya. Tumango lang ako.
Hindi ko kayang magsinungaling. Pero hindi rin ako nagsalita. Bumalik ka kung kailangan mo ng tubig. Lumakad ako ng walang direksyon. Sumakay sa jeep. Bumabsa kung saan-saan. Hanggang sa narating ko ang isang lumang parke kung saan maraming estatwa ng mga santo at ilang rebulto ng Birheng Maria. Doon ako naupo sa paanan ng isang lumang imahen ng mahal na ina habang pinagmamasdan ko ang kanyang mga mata. Birhen, bulong ko, hindi ko alam kung anong plano mo. Pero kung ito ang daan mo, samahan mo ako. Isang matandang babae ang dumaan. May hawak na payong at kahit walang ulan, bukas ito. Tumingin siya sa akin, tumigil at tinapunan ako ng ngiti. Dasal ka ba ng dasal dyan, Hijo? Opo. Bakit? Kasi po siya na lang ang meron ako. Tumango siya, umiti ulit at lumakad palayo. Mula sa kanyang likod, sumisigaw ang hangin. Hindi ako sigurado kung totoo siyang tao. Pero ang ngiti niya ay parang tanda na hindi ako pinapabayaan. Sa ikalawang gabi, natulog ako sa waiting shed ng isang barangay outpost. Walang tao. Wala ring ilaw. Sa ilalim ng bench, inipit ko ang bag ko sa katawan. Hindi ako nagdasal ng buong rosaryo. Nangalahati lang ako. Ang gutom ay tila humihigop ng lakas ko. Pero bago ako pumikit, nilagay ko ang rosaryo sa ibabaw ng dibdib ko, parang baluti. Sa panaginip ko, muling dumating ang babae sa bughaw. Ngayon ay nakaupo siya sa isang lumang bangko sa loob ng simbahan. Nakaluhod ako sa paanan niya, at habang inilalapat niya ang kanyang kamay sa ulo ko, may narinig akong bulong. Kapag walang tahanan sa lupa, ako ang iyong tahanan. Pagkagising ko, may isang brown paper bag sa gilid ko. Loaf bread. At isang boteng tubig. Walang tao sa paligid. Walang iniwang sulat. Pero alam ko, hindi ko kailangang hanapin ang pangalan ng nagbigay. Alam ko kung kanino galing. Mula noon, ginugol ko ang bawat araw sa paghahanap ng trabaho. Pumunta ako sa mga karinderya, hardware, tindahan. Lahat ay tumatanggi. Masyado kang bata, sabi nila. Baka problema lang. Isang araw, habang naghihintay ng jeep, umupo ako sa harap ng isang lumang hardware store. Sa harap ng pintuan, may matandang lalaking nakaupo sa silyang kahoy, nagkakape. Taga saan ka, Hijo? Tanong niya. Wala na po akong tahanan ngayon. Magtatanong lang sana ako kung may bakanting trabaho dito. Dito. Ako may-ari niyan. Walang bakante. Pero tinanaw niya ako mula ulo hanggang paa, kailan ka huling kumain? Hindi ko sinagot. Nilingon niya ang isang matandang babae sa loob. Selina! Pakainin mo nga muna tong batang to, beans lang, pero mainit. Dinala niya ako sa loob. May silyang kahoy. Amoy pintura't kahoy ang paligid. Habang kumakain ako, tumingin siya sa akin. Anong pangalan mo? Arturo. Anong meron ka dyan sa leg mo? Medalya po ng Birhen Maria. Galing sa lola ko. Tumatakbo ka ba? Hindi po. Pinalayas ako. Dahil sa paniniwala mo. Opo. Tumango siya. Magandang panimula yan. Maraming nagtatagumpay mula sa pagkakatapon. Ako, pinalayas din ng ama ko noong 18 ako. Tingin niya, walang kwenta ang pangarap kong magkaroon ng sarili kong hardware. Hindi ko inaasahan ang kwentong iyon. Pero sa saglit na yon, parang may bumuka sa gitna ng gabi. Gusto mo ng silid sa likod? Maliit lang. Wala pang electric fan. Pero may kutson at kandila. Napalunok ako. Opo. Kahit anong may bubong po. Tanggap ka, Arturo. Wala kang sweldo ngayong linggo. Pero libre ang pagkain. Kapalit, magwalis ka dito araw-araw. At huwag kang sisigaw sa loob ng tindahan ko. Natawa kami pareho. Anong pangalan niyo, sir? Ako si Don Roberto. Sa gabing iyon, natulog ako sa isang maliit na kwarto sa likod ng tindahan. May mesa, may kutson, may dingding. Wala mang yaman, pero para sa akin, para na akong nanalo sa loto. Isinabit ko ang medalya sa isang pako sa dingding. Nilatag ang rosaryo sa tabi ng unan. At bago ko ipikit ang mata, bumulong ako. Birhen, may bubong na ako. Pero alam kong ikaw pa rin ang tunay kong tahanan. Maaga akong nagising sa unang umaga ko sa silid ni Don Roberto. Ang liwanag mula sa siwang ng bintana ay banayad,
at ang amoy ng kahoy at langis mula sa likod ng tindahan ay tila nagsasabing, buhay ka. May simula pa. Naupo ako sa gilid ng kutson at ilang minuto lang akong tahimik na nakatitig sa medalya ni Maria na nakasabit sa dingding. Bumulong ako, hindi isang dasal na minemorya, kundi isang bulong ng pasasalamat. Salamat, Inay. Alam kong ikaw ang nagdala sa akin dito. Lumabas ako sa kwarto at agad kong nakita si Don Roberto sa harap ng tindahan, nakaupo sa kanyang lumang silya, may hawak na tasa ng kape. Maaga ka, Hijo, bati niya, hindi umaalis ang tingin sa lansangan. Sanay na po akong gumising ng maaga, sagot ko, sabay yuko ng kaunti bilang paggalang. Ngumiti siya. Magandang ugali yan. Lalo na kung gusto mong matutong kumayod. Magsisimula na sana akong magwalis sa harap ng tindahan nang itigil niya ako. Sandali lang, Arturo. Hindi mo kailangang magmadali. Kumain ka muna. Selina, sigaw niya papasok, pakihain mo nga ng almusal ang bagong kasama natin. Si Aling Selina ay isang babaeng nasa huling bahagi ng 50, tahimik, matipid mumiti, pero may kabaitan sa kilos. Inihain niya sa akin ang mainit na sinangag at itlog. Kumain ka ng mabuti. Hindi puro dasal ang nagpapalakas ng katawan, sabi ni Don Roberto na may biro sa tono. Pero mahalaga pa rin ang dasal, dagdag niya at mumiti. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang isang tahimik na ritmo ng buhay. Bawat araw ay may gawain. Pagwawalis sa umaga, pagsasaayos ng mga kahon ng tornilyo at martilyo, pag-aabot ng gamit sa mga customer, pagsasauli ng resibo, paglilinis ng bodega. Hindi mabigat ang trabaho. Pero may disiplina. At higit sa lahat, may respeto. Hindi ako tinanong ni Don Roberto kung bakit ako wala sa bahay. Hindi niya ako pinilit magsalaysay ng buhay ko. Pero alam ko, ramdam kong alam niya. At tinatanggap niya ako ng buo. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan sa maliit na lamesa sa likod ng tindahan, tinanong niya ako ng walang pasakalye. Nag-aaral ka pa ba, Arturo? Dati po. Pero mula nang pinalayas ako, hindi ko na alam kung paano babalik. Pinalayas ka? Tumango ako. Hindi ko na dinetalye. Dahil sa paniniwala. Tumingin ako sa kanya, bahagyang gulat. Paano niyo po nalaman? Naglalakad ka araw-araw na parang may dalang krus sa balikat. Alam ko yan, anak. Matagal na akong nakakita ng ganyang lakad. Ganyan din ang lakad ko noong umalis ako sa bahay namin. Pinalayas din po kayo. Hindi direktang ganon. Pero noong sinabi kong hindi ko susundin ang plano ng tatay ko sa akin, itinuring niya akong wala na. Masakit po yon. Masakit. Pero binigyan ako ng Diyos ng bagong direksyon. Dito sa tindahan kong amoy kalawang, natuto akong maging tao. Natahimik kami pareho. Ilang sandali, tinanong niya ako. Naniniwala ka pa rin ba sa mahal na ina? Buong puso po. Magaling. Hindi lahat ng batang pinapaalis ay lumalaban ng may panalangin sa kamay. Marami lumalaban ng may galit. Ikaw, may dasal pa rin sa mata mo. Hindi ko napigilan ang luhang dumaan sa pisngi ko. Pasensya na po eh. Walang dahilan para humingi ng tawad sa luha. Lalo na kung galing sa puso. Simula noon, naging parang lolo ko na si Don Roberto. Hindi kami laging nag-uusap pero sa bawat saglit na tumitingin siya sa akin, habang inaabot ko ang martilyo o sinasabit ang gamit sa dingding, alam kong naroon siya, hindi para husgahan, kundi para gumabay. Minsang tanghali, may dumating na pari sa tindahan, si Padre Inocencio. Kilala raw niya si Don Roberto mula pa sa seminaryong hindi nito tinapos. Aba, ito ang binatang sinasabi mong tumira sa'yo, tanong ng pari habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Mabait, masipag, at may paniniwala. Katoliko. Ngumiti si Don Roberto. Mas katoliko pa kaysa sa marami sa mga umuupo sa harap ng altar. Nag-ayos si Padre Inocencio ng ilang kahon ng kandila sa tindahan. Bago siya umalis, iniabot niya sa akin ang isang maliit na prayer booklet. Kung kailangan mo ng kausap, Arturo, bukas ang parokya. Kahit hindi ka magsalita, pwedeng makinig ang simbahan. Nagpasalamat ako at muli, naramdaman ko ang hindi inaasahang yakap ng langit sa gitna ng ordinaryong araw. Sa mga sumunod na linggo, lalong tumibay ang tiwala namin ni Don Roberto. Nagtitiwala siyang ako ang magbantay ng tindahan kapag may lakad siya.
Siya naman, nagtitiwala akong hindi niya ako bibigyan ng dahilan para muling magtago. Isang gabi, habang pinupunas ko ang alikabok sa mga estante, tinanong niya ako. Kung bibigyan ka ng pagkakataong bumalik sa pamilya mo, babalik ka ba? Hindi ko alam, Don Roberto. Mahal ko sila. Pero ang pananampalataya ko ang bumubuhay sa akin ngayon. Hindi mo kailangang mamili. Minsan, ang tamang panahon ay ang mismong tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Nag-isip ako. Pero kailan po kaya darating yung tamang panahon? Kapag natutunan ng lahat na makinig hindi lang sa salita, kundi sa pananahimik din. Nang gabi ring iyon, habang nagdarasal ako ng rosaryo, may tumapik sa pinto ng aking silid. Pagbukas ko, si Don Roberto. May naiwan ako sa iyo, sabi niya. Inabot niya ang isang maliit na kahon. Pagbukas ko, isang bagong rosaryo, kulay pilak, may palawit na Our Lady of Guadalupe. Para hindi mo makalimutan kung sino ka, kahit gaano ka pakalayo sa pinanggalingan mo. Niyakap ko siya. Wala akong nasabi. Wala na rin kailangang sabihin. Sa gabing iyon, bago ako matulog, isinabit ko ang bagong rosaryo sa tabi ng lumang rosaryo ni Lola. Dalawang panalangin magkaiba sa anyo, pero iisang sigaw ng puso. At habang pinikit ko ang mga mata ko, isang tinig sa puso ko ang muling nagbulong. Hindi lahat ng tahanan ay may bubong. Minsan, ang tahanan ay isang taong naniwala sa iyo nang walang tanong. Hindi ako bumalik sa eskwelahan pagkatapos kong iwan ang bahay ng mga magulang ko. Wala namang kapasidad si Don Roberto na ipa-enroll ako at hindi rin yon naging usapan namin. Pero sa bawat araw na lumipas, habang bitbit ko ang martilyo, walis, at panukat sa lumang hardware, pakiramdam ko'y nagsimula akong pumasok sa isang paaralang mas totoo kaysa anumang silid-aralan, ang paaralan ng buhay. Arturo, kung mayroong bagay na hindi mo alam, huwag kang mahiya. Ang batang nagtatanong ay matalino, sabi ni Don Roberto isang umaga habang tinuturuan niya akong magsukat ng tabla ng tama. Nagkamali ako noon. 2 pulgada ang labis sa hiwa ng kahoy. Akala ko ay sasermunan niya ako, pero imbes, umiti siya at hinila ulit ang metro. Laging doblehin ang tingin bago putulin. Ganyan din sa mga desisyon sa buhay. Pag pinutol mo na, mahirap ibalik. Hindi lang teknikal na kaalaman ang natutunan ko sa kanya. Sa bawat gawain, may aral. Sa bawat pagkakamali, may pag-unawa. Kung si tatay ay laging nagdidikta ng tama at mali, si Don Roberto ay nagtuturo sa pamamagitan ng pag-unawa. Hindi niya ako ginagabayan gamit ang takot, kundi gamit ang paggalang. May isang pagkakataon, dumating ang isang lalaking customer. Kilala siya sa lugar bilang dating preso. Pumasok siya sa hardware, mukhang pagod, sunog sa araw, at amoy sigarilyo. Habang binibilang ko ang supli niya, hindi sinasadya ay nahulog ko ang barya at gumulong sa ilalim ng estante. Pasensya na po, sabi ko habang dinadampot ang barya. Nang makaalis ang lalaki, tinawag ako ni Don Roberto. Anong naramdaman mo nung nakita mo siya? Medyo kinabahan po ako. Parang hindi ko po alam kung dapat akong mag-ingat. Natural yan. Pero alalahanin mo, Arturo, ang bawat taong pumasok dito ay may kwento. At hindi lahat ng marumi ang damit ay marumi ang puso. Tumango ako. Isa yung aral na dinala ko sa mga susunod na araw. Mula noon, mas pinilit kong ngumiti sa lahat ng pumapasok sa tindahan, batang kalyeman o matandang pulubi, may suot na damit na gusgusin man o may hawak na mamahaling cellphone. Sa bawat tao, may imahe ng Diyos. Hanapin mo iyon, dagdag pa ni Don Roberto isang hapon habang nililinis namin ang bubungan ng hardware. Sa mga tahimik na gabi, madalas kaming maupo sa likod ng tindahan, parehong may hawak na tasa ng kape. Doon kami nag-uusap, hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa buhay. May mga panahong maguguluhan ka, Arturo, anya. Pero kapag hindi mo na alam ang gagawin, tanungin mo ang sarili mo, alin dito ang makatao? Dahil kung makatao, malamang malapit yon sa kalooban ng Diyos. Isa sa mga hindi ko makakalimutang gabi ay yung minsang inabutan kami ng ulan habang sarado na ang tindahan. Nakaupo kami sa bangkito, pinapanood ang pagpatak ng ulan sa bubong. "Namiss mo na ba ang pamilya mo?" tanong niya. Tahimik ako sa ilang saglit. "Opo. Araw-araw." "Gusto mo pa bang bumalik?" "Gusto ko silang makita. Lalo na si nanay. Pero hindi ko kayang bumalik na itatago ang paniniwala ko." Walang masama sa paninindigan, Arturo.
Pero huwag mong hayaang ang paninindigan mo ang maging dahilan ng pagputol ng koneksyon sa mga taong mahal mo. Paano po iyon kung ayaw nila sa totoo kong paniniwala? Ang tunay na paniniwala ay hindi ipinipilit. Pero hindi rin kailanman isinusuko. Gamitin mo ang pananampalataya mo hindi para makipagbangayan, kundi para magmahal kahit nasasaktan. Tahimik akong tumango. Sa mga salitang iyon, muling umapaw ang alaala ng mga gabing magkasama kami ni Lola Carmen, ng mga panaginip ko kay Maria, ng bawat sagot sa rosaryo na tila sumisigaw ng, "Manalig ka." Sa mga araw na lumipas, unti-unting naghilom ang dalos sa puso ko. Hindi na ako galit. Hindi ko na rin gustong patunayan ang sarili ko kaninuman. Ang gusto ko lang ay mabuhay sa katotohanang alam kong totoo, ang katotohanang may ina akong nakikinig, may Diyos na nagpapatawad, at may mga taong gaya ni Don Roberto na handang makinig kahit walang sermon. Isang Sabado ng hapon, habang nag-aayos kami ng lumang estante, tinanong ako ni Don Roberto, "Arturo, gusto mo bang magsimba bukas?" Napatingin ako sa kanya, hindi agad nakasagot. "Opo. Gusto ko po. Sa parokya lang sa kanto. Simple lang ang misa. Pero mababait ang tao roon." Kinabukasan, pumasok kami sa simbahan. Tahimik. Walang banda, walang sigawan. May amoy ng kandila at insenso. Sa gitna ng altar, may imahen ni Maria na nakatingin pababa, parang nakangiti sa amin. Habang umiikot ang ostya at sinasambit ng pari ang mga salita ng konsagrasyon, pakiramdam ko'y bumalik ang lahat, ang panaginip, ang dasal, ang luha, ang tapang. Hindi ko na kailangan ng pangaral. Hindi ko na kailangan ng pagpapatunay. Ang katahimikan ng misa ay sapat na upang malaman kong totoo ang lahat ng pinanghawakan ko. Sa labas ng simbahan, habang kami pauwi, tinanong ako ni Don Roberto, "Kumusta ang pakiramdam?" Parang nakabalik ako sa isang tahanan na hindi ko alam na namimiss ko. Ganyan talaga ang pananampalataya. Hindi laging malakas. Minsan, tahimik lang siya pero matatag. At sa araw na yon, habang hawak ko ang rosaryo sa bulsa, naunawaan ko na hindi ko kailangang mamuhay sa anino ni tatay para maging buo. Dahil ngayon, sa piling ni Don Roberto, sa pag-ibig ng mahal na ina, at sa dasal ng bawat gabi, unti-unti kong binubuo ang sarili kong ilaw. Pangatlong taon ko na sa hardware ni Don Roberto nang dumating ang 19 kong kaarawan. Hindi ko binilang ang araw, masyado na akong sanay sa katahimikan para alalahanin pa ang petsa. Pero sa umagang iyon, pagmulat ko ng mata, may kakaibang liwanag sa paligid ng silid, at sa hangin, isang pabangong hindi ko maipaliwanag, rosas. Malinis, sariwa, at punong-puno ng alaala. Bumangon ako at lumapit sa bintana. Ang langit ay kulay abo, tila may ulan na paparating, ngunit sa dibdib ko, tila may liwanag na hindi kayang itago kahit ng ulap. Humawak ako sa rosaryong pilak na ibinigay sa akin ni Don Roberto, halos 2 taon na ang nakakaraan. Gaya ng dati, lumuhod ako sa gilid ng kama at sinimulan ang aking dasal. "Aming Ina, salamat po. Wala akong handa, walang regalo, pero meron akong panalangin. At meron ako sa inyo." Paglabas ko ng silid, naroon si Don Roberto, nakangiti sa may lamesa. May nakaabang na mainit na tsokolate, at sa gitna ng mesa, isang maliit na kahon na may pulang laso. "Maligayang kaarawan, Hijo," sabi niya. "Hindi ko po alam kung paano niyo natandaan. 3 taon mo na akong kasama. Hindi ko yon makakalimutan." Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Isang rosaryo. Pilak. Mas makintab, mas pinong pagkakagawa, at sa gitna nito, isang palawit ng mahal na Birheng Maria, ang Nuestra Senora de Guadalupe. Hindi ako agad nakapagsalita. Tinignan ko si Don Roberto, at nangilid ang luha ko. "Napakaswerte ko po sa inyo." Umupo siya sa tapat ko. "Hindi swerte, Arturo. Pagpapala. Hindi ikaw ang maswerte, ako ang pinagpala na binigyan ng pagkakataong makasama ka sa buhay ko." Hawak-hawak ko ang rosaryo habang inuusal ang unang misteryo ng liwanag. Habang dinadaloy ko ang butil, naramdaman kong unti-unting bumabalik ang mga alaala. Si Nanay. Ang kanyang munting kahon ng alahas. Ang lihim niyang medalya. Si Tatay, na sa kabila ng kanyang galit noon, ay isang ama pa rin. Si Lola Carmen, at ang kanyang tinig sa gabi, "Aba Ginoong Maria, puspos ka ng grasya." Sa gitna ng pagninilay, isang malakas na pag-ihip ng hangin ang dumaan sa silid, at kasabay nito, muling bumalik ang pabangong rosas. Mula sa kawalan.
Sa isang tindahang luma, puno ng alikabok, langis, at kahoy, ang amoy ng mga rosas ay parang hindi nababagay, at dahil doon ay lalong naging kahanga-hanga. Don Roberto, na amoy niyo po. Napatingin siya sa akin, at dahan-dahang tumango. Rosas. Malinis. Tila ba banal? Tumayo siya, at lumapit sa may altar ng Our Lady of Guadalupe na nasa likod ng tindahan. Nararamdaman mo ba, Arturo? Opo. Parang narito po siya. Sa mismong sandaling ito. Nagkatitigan kami. Walang salitang kailangang sabihin. Ang katahimikan ay naging saksi ng isang presensyang hindi namin nakikita, pero siguradong totoo. Isa sa mga sandaling hindi mo kailanman makakalimutan, hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa kung paano nito binago ang tibok ng puso mo. Nagpatuloy ang araw, ngunit ang pakiramdam ng kabanalan ay hindi na nawala. Sa bawat customer na pumasok, sa bawat martilyong ibinenta, sa bawat palitan ng sukli, parang may malamig na kamay na nakahawak sa balikat ko, tahimik ngunit matatag. Kinagabihan, habang nag-aayos ako ng mga bagong dating na paninda, lumapit si Don Roberto. May dapat akong ikwento sa'yo. Umupo kami sa bangkong kahoy, sa likod ng tindahan, sa lugar na madalas naming tambayan tuwing gabi. Hawak niya ang kanyang tasa ng kape, malamig na, pero hindi pa niya iniinom. Noong kasing edad mo ako, may minahal akong babae. Mabait. Madasalin. Devoto ng mahal na ina. Pero hindi kami itinuloy ng kanyang pamilya dahil hindi ako galing sa marangal na angkan. Naglayas siya. Hindi ko na siya nakita. Pero bago siya umalis, iniabot niya sa akin ang rosaryong pilak na yon. Napatingin ako. Ibig niyo pong sabihin yung una niyong ibinigay sa akin. Tumango siya. 20 taon kong iniingatan yon. Akala ko ibibigay ko yon sa anak kong magiging bunga ng pagmamahal namin. Pero hindi na nangyari. Kaya nang dumating ka, Arturo, batang may sugat, may pananalig, may apoy, alam kong ikaw ang dapat tumanggap. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Nilamon ako ng damdamin. Don Roberto. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang panalangin mo bawat gabi, yon na ang sukli. Tahimik akong umiyak. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil punong-puno ako. Puno ng kabutihan. Puno ng presensya. Puno ng isang pagmamahal na, bagamat hindi ko kadugo si Don Roberto, ay mas malalim pa sa dugo. Bago kami natulog, lumuhod ako sa altar ni Maria. Sa bagong rosaryong pilak, sinimulan ko ang dasal. Birheng Maria, hindi ko man po alam ang plano niyo sa akin, pero nagpapasalamat po ako na sa bawat hakbang, naroon po kayo. Sa bawat gabi ng gutom, sa bawat araw ng pagod, sa bawat sandaling naiisip kong wala ng silbi ang paniniwala, kayo po ang liwanag. Habang inuusal ko ang huling aba Ginoong Maria, muli kong naamoy ang pabangong iyon, rosas, banayad, ngunit malalim. Sa gabing iyon, hindi ko pinilit ang panaginip. Hindi ko hiningi ang bisita ng langit. Pero habang nakahiga ako, hawak ang rosaryo, dahan-dahan akong dinala ng katahimikan sa isang antas ng kapayapaang hindi ko pa naranasan noon. At bago tuluyang pumikit ang aking mga mata, may bulong akong narinig, isang tinig na pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan galing. Mahina. Parang hangin. Pero malinaw. Malapit na. Maghanda ka. Madaling araw. Tahimik ang buong paligid. Ang hangin ay malamig, halos hindi gumagalaw. Ngunit ako ay nagising na parang hinabol ng anino. Bigla akong bumangon mula sa kama, basang-basa ng pawis ang aking likod. Naramdaman ko agad ang hindi maipaliwanag na bigat sa dibdib. Hindi ito tulad ng karaniwang masamang panaginip. Hindi ito takot. Hindi ito kaba. Isa itong pakiramdam na parang may tinanggal mula sa loob ko. Isang pagkawala. Nanay. Mahina kong bulong. Wala akong panaginip na naalala. Walang imaheng tumatak. Pero naroon ang damdamin, parang bigla akong binalutan ng malamig na usok. Napatayo ako, nanginginig. Nais kong itanggi ang kutob. Pero hindi ko kaya. Mula sa altar ng tindahan, kinuha ko ang rosaryo. Hindi pa man ako nakaluluhod ay pumatak na ang luha sa aking pisngi. Walang dahilan. Walang paliwanag. Pero alam ko. Sa kaibuturan ng aking pagkatao, alam ko na may nangyari. Birheng Maria, usal ko habang pinipilit buin ang mga salita sa panalangin. Pakisabi po sa akin si nanay po ba?
Maya-maya, bumukas ang pinto ng tindahan. Hindi karaniwang may tao sa ganoong oras. Lumitaw si Doña Patricia, matandang kapitbahay na palaging tumutulong kay Don Roberto tuwing may delivery. Halatang kagigising lang niya, suot ang pambahay, nakatali ang buhok. Don Roberto. Arturo. Sigaw niya, habol ang hininga. Nabalitaan niyo na ba? Lumapit kami agad. May aksidente sa highway. Bus na galing sa sentro, tumagilid. Maraming sugatan. Narinig ko lang sa radyo. Pero may nabanggit sa listahan ng mga dinala sa ospital. Emilia Mendoza. Parang tumigil ang mundo. Ang pangalan ni nanay. Sa loob ng mahabang panahon, hindi ko na siya narinig na binabanggit ng kahit sino. Pero ngayon, sa biglaan at mapait na balitang ito, umalinggaw ito sa tenga ko na parang dagundong. Hindi ko alam kung paano ko nagawang gumalaw. Parang isang makina na pinatakbo ng isang lakas na hindi ko naiintindihan. Humawak ako sa balikat ni Don Roberto. Kailangan ko siyang puntahan. Kailangan kong pumunta sa ospital. Ngayon na. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya tumutol. Sumunod agad siya sa akin, kinuha ang susi ng kanyang lumang sasakyan. Ilang minuto lang, nasa daan na kami. Tahimik sa loob ng kotse. Ang makina ng sasakyan lang ang naririnig. Pareho kaming walang imik. Pero nararamdaman kong pareho kami ng dinadala, isang bigat na nakasabit sa pagitan ng panalangin at pangamba. Pagdating namin sa ospital, isang eksena ng kaguluhan ang bumungad sa amin. Mga ambulansya na paparating at umaalis. Mga taong umiiyak, nagtatanong, naghahanap. Mga nurse na patakbo. Mga security guard na sinusubukang panatilihing maayos ang pagpasok ng mga tao. Lumapit ako sa desk ng emergency. Ako po si Arturo Mendoza. Hinahanap ko po si Emilia Mendoza. Nasabi po sa amin na dala siya rito. Tiningnan ng nurse ang papel sa kanyang clipboard. Mabilis. Walang emosyon. Tapos, huminto. Nandito siya. Hey! Kritikal ang kondisyon. Kamag-anak ka ba? Ako po ang anak. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Kailangan mong maghanda. Malubha ang lagay ng ina mo. Naaksidente siya sa bus. May pagdurugo sa utak, fractured ribs, damage sa internal organs. Nasal siya ngayon, sinasalba. Hindi ko na narinig ang sumunod na sinabi niya. Napaatras ako ng isang hakbang. Napahawak sa dingding. Napapikit. Diyos ko ni. Naramdaman kong lumapit si Don Roberto, humawak sa aking balikat. Hindi pa tapos ang lahat, Hijo. Habang humihina pa siya, may pag-asa. Dinala kami ng nurses sa isang hallway na may malaking salaming bintana. Sa loob may kama. At naroon siya. Si nanay. Halos hindi ko makilala. Namamaga ang kanyang mukha. May tubo sa bibig. Monitors na may tunog ng beep. Mga linya sa screen. Mga doktor at nurse na abalang-abala sa loob. Ma, bulong ko. Ako po ito si Arturo. Tila bumalik sa akin ang lahat. Ang kanyang huling yakap. Ang kanyang mga luhang dumaloy habang tinutupi niya ang aking mga damit sa backpack. Ang medalya na lihim niyang itinago sa kanyang kahon. Ang panginginig ng kanyang tinig habang sinasabi niyang, "Anak, ipanalangin mo kami." Pwede ko po ba siyang makita? Tanong ko sa nurse. Hindi pa pwede. Wala pang pahintulot. Pero pwede kang manalangin. Hindi yan ipinagbabawal. Tumango ako. Umupo ako sa gilid ng pasilyo. Hinugot ko ang rosaryo mula sa aking bulsa. Hawak ang butil, lumuhod ako. Hindi ako nagdasal ng may galit. Hindi ako nagreklamo. Ang bawat misteryo ng rosaryo ay sinambit ko na parang yakap. Yakap kay nanay. Yakap sa alaala namin. Yakap sa ina kong nagdusa ng tahimik sa ngalan ng pagmamahal. Aba Ginoong Maria, puspos ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo. Habang sinasambit ko ang bawat salita, naramdaman ko ang pag-ikot ng hangin sa paligid ko. At kasabay nito, isang amoy na muli kong nakilala. Rosas. Sariwa. Malinis. Pareho ng naamoy ko sa aking karawan. Napadilat ako. Tumingin sa paligid. Don Roberto, naamoy niyo po ulit. Tumango siya. Mabilis.
At kita ko sa kanyang mga mata na alam niya ang ibig sabihin yon. Dumating ang isang nurse, mabilis na lumapit sa iyo. Doktor, come quick. Nagbabago ang vital signs. Lumapit kami sa salamin. Nakita kong nagkakagulo ang mga doktor. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, nakita ko rin ang isang bagay na hindi kayang ipaliwanag, isang liwanag sa tabi ng kama ni nanay. Hindi matulis. Hindi matindi. Isang banayad na ningning lang. Pero doon, alam kong hindi kami nag-iisa. Wala pa akong naririnig na kumpirmasyon. Wala pang balita. Pero alam ko na. Ang Birheng Maria ay naroon. At sa bawat butil ng rosaryo na dumadaan sa aking mga daliri, sa bawat halimuyak ng rosas na bumabalot sa paligid, may isang bagay akong hindi kayang ipaliwanag ngunit tiyak na tiyak ko. May milagro na nagsisimula. Nakatulala ako sa salamin ng ACA habang paulit-ulit na dinarasal ang rosaryo. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong nakaluhod sa pasilyo. Lahat ng oras ay naghalo. Ang mga tunog ng monitor, ang mababang bulungan ng mga nurse, at ang tahimik na hinga ni Don Roberto sa likod ko ay parang lumulutang sa hangin. Hanggang sa marinig ko ang mga yabag. Mabilis. Mabigat. Pamilyar. Mula sa dulo ng pasilyo, may isang lalaking humahangos. Kulasado ang barong, nalukot ang Amerikana, ang buhok ay bahagyang nagputi na mula noong huling beses ko siyang nakita. Pero walang ibang makakakilala sa taong iyon kundi ako. Si tatay. Napatigil siya pagkarating sa tapat ko. Hawak pa rin niya ang kanyang maleta. Basang-basa ng pawis ang kanyang noo. At sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang galit sa kanyang mga mata. Tanging takot. Takot at pagod. Napatitig siya sa akin, parang hindi makapaniwala. Arturo eh. Basag ang boses niya. Anak ko ni. Tumayo ako ng marahan, hindi sigurado kung lalapit ako o mananatili. Parang ang buong 3 taon ng aming pagkakahiwalay ay nagsisiksikan sa loob ng ilang segundo. Hindi ko alam kung yayakapin ko siya o kung lalayo ako. Pero nang makita ko ang panginginig ng kanyang tuhod at ang panlalabo ng kanyang paningin sa luha, kusang gumalaw ang mga paa ko. Lumapit ako sa kanya. At sa isang iglap, yakap kami. Walang salita. Walang paliwanag. Walang galit. Tanging 2 kaluluwang sugatan na muling nagtagpo sa gitna ng sakit at pag-asa. Nandito ka eh. Bulong niya. Akala ko huli na ang lahat. Kamusta po si Mama? Halos hindi ko maibulalas. Hindi na siya sumagot. Sa halip, dinala niya ako sa tabi ng salamin. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa salamin. Sabi ng mga doktor ilang oras na lang daw. Pero bigla siyang nag-stabilize kanina. Parang himala. Tumango ako, hindi na nagulat. Nagrosaryo po ako. Nilingon niya ako. Hindi na siya nagpakita ng inis, hindi siya nagsermon. Tumingin lang siya sa akin, tahimik. Naamoy mo ba to? Tanong niya, halos pabulong. Tay, sagot ko. Rosas. Pareho noong dati. Tumayo kaming 2 sa tabi ng pasilyo, sa harap ng iyi. Magkakatabi. Magkaharap sa salamin. At muli akong lumuhod. Hindi ko siya tiningnan. Hindi ko siya kinausap. Inilabas ko lang ang rosaryo, hinawakan ito, at sinimulang muli ang panalangin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Sa gilid ng paningin ko, nakita kong nanatiling nakatayo si tatay. Tahimik lang. Hindi lumalakad palayo. Hindi rin sumasabay sa panalangin. Pero naroon siya. Hindi para pigilan ako. Hindi para itama ako. Para lang maging nandoon. Sa bawat misteryo ng rosaryo, naaalala ko ang mga sandaling kasama ko si Mama, ang kanyang mahinang boses, habang tinuturo sa akin ang bawat dasal, ang malamig niyang kamay tuwing gabi, at ang medalya sa kahon ng alahas na lihim niyang hinahawakan. Naalala ko rin si Lola Carmen. At naisip ko baka naroroon din siya ngayon. Sa pagitan ng panalangin, bigla akong nagsalita, hindi ko alam kung para kanino. Kung maririnig mo po ako, Mama, lumaban po kayo. Hindi pa tapos. Muling sumingit ang bango ng rosas sa hangin. Mas malakas. Mas buo. Maging ang mga nurse ay napalingon sa paligid, tila nagtatanong sa hangin, saan galing yon? Napatingin si tatay sa akin. Arturo, bulong niya. Anak, akala ko nawalan na ako ng anak.
Hindi ko alam na ganito kalalim ang pananampalataya mo. Tiningnan kita noon at akala ko naliligaw ka. Pero ngayon parang ikaw ang daan. Hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Kaya tumango lang ako at ipinagpatuloy ang panalangin. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Tumulo ang luha ni tatay. Hindi niya pinahid. At sa wakas, marahan siyang naupo sa tabi ko. Tahimik. Taimtim. Hindi pa rin siya nagsalita. Pero nang lumuhod siya sa ikalawang dekada ng rosaryo, alam kong may nabasag sa loob niya. Hindi paniniwala. Hindi panig. Kundi isang pader. Isang pader ng galit, ng pagmamataas, ng takot. At sa basag na paningin kong nababalutan ng luha, alam kong ang pader na iyon ay gumuho sa harap ng isang ina, ang ina kong si Emilia, at ang ina ng lahat ng ina. Ang hallway ng ospital ay puno ng katahimikan na tila mas malakas pa kaysa sa ingay. Wala nang ibang naririnig kundi ang patak ng orasan sa pader, ang mahinang beep mula sa at ang paghaplos ng hangin sa pagitan ng aming panalangin. Katabi ko si tatay, nakaluhod pa rin habang hawak ko ang pilak na rosaryo na ibinigay sa akin ni Don Roberto. Hindi niya binibigkas ang mga salita, pero hindi niya rin ako iniwan. Para bang pinakikinggan niya hindi lang ako, kundi ang mismong dasal. Sa huling misteryo, sa kalagitnaan ng pangungusap, nagsimula ito. Isang bango. Hindi basta-bastang bango. Isang halimuyak na ubod ng pino, ubod ng dalisay, mga rosas, sariwa, buhay, parang kagagaling sa isang hardin ng langit. Hindi ito pabango. Hindi ito disinfectant. Isa itong amoy na sumasayaw sa hangin na parang yakap. Napahinto ako. Napalingon si tatay. Sabay kaming tumingin sa paligid. Arturo, anya, halos hindi makapagsalita. Naamoy mo rin? Tumango ako. Po, tay. Rosas. Gaya ng dati. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng Isang nurse ang tumakbo palabas, humahangos, kinuha ang atensyon ng doktor na nasa labas. Dr. Ramirez. Dali. May pagbabago kay Imre Mendoza. Napatingin kami pareho ni tatay. Tumayo kami at lumapit sa salamin. Ang dating matamlay na monitor ay ngayon ay nagpapakita ng mas regular na tibok. Ang graph ng kanyang utak na halos patay kanina ay ngayon ay may mga pulso. Ang presyon ng dugo ay bumalik sa normal. Nagkatinginan ang mga doktor sa loob ng silid. Hindi sila makapaniwala. Nagsimula silang magtawag, mag-check, magtakbo ng tests. Isang nurse ang lumabas muli at halos napatigil sa paglalakad nang makita kaming dalawa sa hallway. May nangyayari, sabi niya. Pero hindi ko maipaliwanag. Kamusta po siya? Tanong ko, halos hindi makahinga. Bigla siyang nag-stabilize. Nawawala ang pagdurugo sa ulo niya. Ang atay at bato niya, na kanina ay halos bagsak na, ay ngayon bumabalik sa function. Parang may hindi inaasahang pagbabalik. At ang amoy na aamoy niyo rin ba? Tumingin siya sa paligid at kita sa kanyang mukha ang pagtataka. Sagot ni tatay. Amoy rosas. Walang bulaklak dito, sagot ng nurse, umiti ng bahagya pero halatang kinikilabutan. At Disyembre ngayon. Malamig. Sarado ang mga bintana. Hindi normal to. Naglakad kami pabalik sa aming kinaupuan. Walang salitang lumabas sa bibig namin. Pero naramdaman kong nanginginig si tatay. Parang may gumuguhong bundok sa loob niya. Maya-maya, tumingin siya sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay ko, nakita ko ang mga mata niya na punang pagkaunawa, hindi ng paghuhusga. Arturo, anya, nanginginig ang tinig. Ito ba'y dahil sa rosaryo? Hindi ako sumagot agad. Hinawakan ko lang ang rosaryo at tumango. Hindi para ipagmalaki. Hindi para mangaral. Para lamang patotohanan kung anong nararamdaman ko sa puso ko. Tumulo ang luha ni tatay. Isa. Dalawa. Hanggang sa tuluyan siyang napahikbi. Hinawakan niya ang mukha niya. Umiiyak siyang parang batang naligaw. At nang ibaba niya ang kamay, tumingin siya sa kisam ng ospital at pabulong na nagsalita. Birheng Maria, hindi ko alam kung paano ako lalapit sa iyo, ang dami kong nasabi. Ang dami kong itinuro na laban sa iyo. Pero ang anak ko hindi ka binitiwan. Siya ang naniwala. Ako ang naging bulag. Hinawakan niya ang rosaryo sa aking kamay.
Hindi niya ito inagaw pero hinimas niya ito ng banayad na para bang humihingi ng kapatawaran sa mismong mga butil. Patawarin mo ako, bulong niya. Patawad, mahal na ina. Sa sandaling iyon, hindi lang siya isang pastor. Hindi lang siya isang ama. Isa siyang taong sugatan sa harap ng isang Diyos na matagal niyang nilimita at isang ina na buong panahong naghintay sa kanya. Bumalik ang doktor makalipas ang 30 minuto. Nakangiti siya pero may halong pagtataka ang kanyang tinig. Mendoza, anya. Wala pa rin kaming paliwanag. Pero ang asawa niyo bumabangon na. Kumikilos. At humihingi raw siya ng anak niya. Napatingin sa akin si tatay. Gusto ka raw niyang makita, Arturo. Gising siya. Malinaw ang kamalayan. At ang unang salita niya ay anak ko. Tumulo na naman ang luha ko. Maaari ko na po siyang makita. Tumango ang doktor. Isa lang muna. Sandali lang. Nang buksan nila ang pinto ng AC, naglakad ako papasok. Ang bawat hakbang ay parang isang taon. Nang makalapit ako sa kama, nakita ko siya. Si nanay. Gising. Nakangiti. Puno ng luha ang mga mata. Arturo, mahinang sabi niya. Anak ko, alam kong darating ka. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi po ako tumigil sa pagdarasal. Hawak ko pa rin ang medalya niyo. At ako po'y nananalangin bawat gabi. Kasama ko po kayo sa bawat dasal. Alam ko, sagot niya. Alam ko. Ramdam ko. Ramdam ko ang pagmamahal ng mahal na ina sa mga panahong wala ako. Ramdam ko ang yakap ng langit. Anak, pinrotektahan niya ako. Niyakap ko siya, maingat na maingat. At sa likod ng salamin, nakita ko si tatay, nakasandal sa pader, nakapikit, at nakataas ang ulo, tila nagdarasal sa kanyang paraan. Wala siyang rosaryo. Wala siyang imahen. Pero naroroon siya. Sa parehong panig sa wakas. Ang ospital ay ospital pa rin. Malamig. Maputi. Mabigat. Pero sa araw na yon, tila naging dambana ito ng isang bagay na mas mataas kaysa sa medisina, mas malalim kaysa sa doktrina, at mas makapangyarihan kaysa sa anumang pagtuturo. Isang lugar kung saan ang langit ay bumaba at ang puso ng isang ama ay nabuksan. 3 araw matapos ang milagro sa ospital, nakaupo kami sa waiting area ng ako, si tatay, at si Don Roberto. Tahimik lang kaming 3, parang lahat ay natatakot magsalita at sirain ang misteryo ng katahimikan. Si nanay ay patuloy na nagpapakita ng kahanga-hangang pagbuti. Kumakain na siya ng maliliit na bahagi, nakikipag-usap ng mas mahaba, at higit sa lahat, nakangiti. Bawat ngiti niya ay parang araw na tumatagos sa makapal na ulap. Gusto ka raw niyang makasama sa bahay, ani tatay sa akin, habang hindi ako matingnan diretsyo sa mata. Alam ko, sagot ko. Pero gusto niyo rin po ba ako roon? Napahawak siya sa batok niya. Isang lumang kilos na pamilyar sa akin, palatandaan na hirap siyang humanap ng tamang salita. Arturo, anak, huminga siya ng malalim. Hindi ko pwedeng baguhin ang nakaraan. Hindi ko mabubura ang mga nasabi ko. Pero kung may natutunan ako sa mga panahong ito ay ito, hindi ako ang may hawak ng lahat ng katotohanan. At ngayon handa akong makinig. Hindi ko agad alam ang isasagot. Tumingin ako kay Don Roberto, na tahimik lang na pinagmamasdan kaming dalawa. Umiti siya, isang ngiting puno ng payapang paninindigan. Sa bahay, may silid ka pa rin. Kung gusto mong bumalik, dagdag ni tatay. Tumango ako. Hindi ako agad sumagot pero alam kong iyon ang direksyon kung saan patungo ang puso ko. Ilang araw pa ang lumipas. Sa bawat pagbisita ko kay nanay, si tatay ay naroon din, hindi na kami maraming salita. Pero may mga tingin, may mga kilos na nagsasabing nagsisimula na kaming magkabati. Hindi ito buo, hindi agad. Pero may simula. Isang hapon, habang tinutulungan ko si nanay maglakad sa pasilyo ng ospital, humawak siya sa kamay ko at bumulong, Arturo, panahon na para umuwi ka. Handa na po ba sila? Hindi ko alam kung kailan magiging handa ang isang tao, anak. Pero alam ko, mahal ka ng tatay mo kahit hindi niya alam kung paano ipakita. At ngayon, may pagkakataon kayong matutunan iyon ulit. Pagkalabas ng ospital, dinala ako ni tatay sa bahay. Pareho pa rin ang hitsura, ang gate, ang hardin na dating dinidiligan ni Lola Carmen, ang pintuan na minsang isinara sa akin ng tuluyan. Pero may isang pagkakaiba, binuksan ito para sa akin ngayon.
Pasensya ka na sa kalat, sabi ni tatay habang inaakay ako papasok. Wala si nanay mo para ayusin lahat. Napangiti ako. Ayos lang po. Pagpasok ko, napansin ko agad ang isang bagay sa sala. Sa tabi ng malaking Biblia sa ibabaw ng center table, naroon ang isang maliit na estatwa ng mahal na Birheng Maria. Hindi nakatago. Hindi itinatanggi. Nandoon, maaliwalas, simple. Napalingon ako kay tatay. Si nanay mo ang pumilit ilagay dyan, sabi niya, medyo nahihiya. Pero hindi ko rin tinutulan. Salamat po, sagot ko. May binili akong maliit na altar para sa kwarto mo. Pwede mong gamitin sa pagdarasal. Hindi ko na itatago ang rosaryo mo. Doon ako napatingin sa kanya, diretsyo sa mata. At kayo po? Darasal din po ba kayo? Napakamot siya sa ulo. Hindi ko pa kaya. Pero nakikinig ako kapag naririnig kong may nagdarasal. At sa totoo lang mas payapa ang bahay kapag naroon ka. Tumango ako. Tinanggap ko ang paanyaya. Umuwi ako. Nang gabing iyon, sabay kaming naghapunan. Hindi pa kami nag-uusap ng mahaba, pero tahimik ang paligid. Si tatay ay kumikilos ng mas banayad, si nanay ay nagsasalita ng dahan-dahan. Para kaming tatlong taong pilit bumubuo muli ng sirang piraso ng isang lumang larawan. Pagkatapos kumain, nagpunta ako sa kwarto. Binuksan ko ang bag ko at inilabas ang pilak na rosaryo ni Don Roberto. Naupo ako sa maliit na altar na inihanda nila at sinimulan ang panalangin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. May mahinang katok sa pinto. Anak, boses ni tatay. Po, pwede ba akong pumasok? Tumango ako kahit hindi niya makita. Binuksan niya ang pinto, dahan-dahan. Tumingin siya sa akin habang nakaupo ako't hawak ang rosaryo. Pwede ba akong maupo lang dito habang nagdadasal ka? Hindi pa ako sanay. Pero gusto kong marinig. Siyempre po, Tay. Salamat. Umupo siya sa upuang kaharap ng altar. Tahimik. Nakayuko. At muli kong ipinagpatuloy ang rosaryo. Sa bawat misteryo, naramdaman ko ang presensya ng mahal na ina. Parang naroroon siya sa mismong silid na yon, pinagmamasdan kaming dalawa, mag-ama na minsang nagkalayo, ngayoy muling nagsusubok. Mula sa bintana ng kwarto, humaplos ang malamig na hangin ng gabi. Sa lamesa, ang Biblia at ang rosaryo ay magkatabi, hindi bilang magkakumpetensya, kundi bilang magkasangga. At sa puso ko, alam kong ito ang simula ng isang bagong kabanata. Isa kung saan may pag-unawa, may pagtanggap, at higit sa lahat, may lugar para sa grasya. Ang umaga ay dumating sa bahay ng mga Mendoza na may kakaibang katahimikan. Hindi na ito ang uri ng katahimikang puno ng tensyon, kundi yung uri na tila may bagong simula. Isang uri ng kapayapaang hindi kailanman naranasan sa loob ng mga dingding ng bahay na iyon. Nagising ako sa amoy ng kape at pandesal. Sa kusina, nakita ko si tatay, naka-apron. Hindi ko napigilang mapangiti. Magandang umaga, tay. Magandang umaga, anak. Kumain ka na. Malamig ang panahon na yon, bagay sa mainit na tsokolate. Umupo ako. Si nanay ay nasa sala, nagbabasa ng devosyonal. Sa gitna ng lamesa, naroon pa rin ang maliit na imahe ng mahal na ina, at sa tabi nito, bukas na Biblia. Tila hindi man sabay, pero nagkikita na sa gitna ang 200 matagal nang magkalayo sa bahay na ito. Arturo, ani tatay habang nagsasalin ng kape. Gusto kong magtanong sa iyo ng ilang bagay. Tumingin ako sa kanya, nagtaka. Hindi ko ito ginagawa para pabulaanan ka o para makipagtalo. Gusto ko lang maintindihan. Tumango ako. Sige po. Anong gusto niyong malaman? Ang tungkol sa mga santo. At si Maria. At ang mga dasal ninyo. Bakit niyo sinasabi na siya ay tagapamagitan? Lumalim ang hininga ko. Inayos ko ang upo ko at nagsimula. Hindi po namin iniisip na si Maria ang pumapalit kay Jesus. Alam naming si Jesus pa rin ang tanging tagapagligtas. Pero si Maria, bilang ina niya, ay ibinigay din niya sa atin. Noong nasa krus siya, sinabi niya kay Juan, narito ang iyong ina. Ipinapaalala lang namin yun sa sarili namin kapag nananalangin kami sa kanya. Siya ang ina nating lahat. Tahimik siyang nakinig. Hindi sumabat. Hindi rin kumunot ang noo. Kaya pala, bulong niya, ramdam ko ang kapayapaan nung gabi na nagrosaryo ka sa ospital. Nagkatinginan kami. Isang sandaling puno ng pagkaunawa.
Isang pagkilalang walang sapilitang paliwanag. Sa sumunod na mga linggo, napansin ko ang pagbabago. Hindi ito isang dramatikong pagbagsak ng isang paninindigan. Hindi isang conversion sa dramatikong paraan. Ngunit unti-unti si tatay ay bumubukas. Sa kanyang mga sermon sa simbahan, hindi na siya sumisigaw. Hindi na siya nagbibitaw ng mabibigat na hatol. Minsan niya ay nadidinig ko ang kanyang boses na halos humihingi ng tawad habang nagtuturo tungkol sa habag ng Diyos. Mga kapatid, sabi niya minsang linggo, ang Diyos ay hindi palaging dumarating sa paraang akala natin. Minsan, sa katahimikan. Minsan, sa mabangong amoy ng rosas. At minsan sa pamamagitan ng isang ina. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Maria. Hindi pa. Pero malinaw ang pinanggagalingan ng kanyang mga salita. Pagkatapos ng misa, lumapit sa akin ang isa sa mga elder ng simbahan. Arturo, ibang klase na ngayon ang ama mo, anya. Parang bumait. Mas lumalim. Ngumiti lang ako. Hindi ko po siya binago. Ang Diyos ang gumawa niyan. Sa bahay, mas madalas na siyang makitang nakaupo sa tabi ng altar na gawa sa kahoy, isang altar na magkasama naming inayos. Doon niya binabasa ang Biblia. Doon ko rin siya minsang nakita na nakatitig sa imahe ng mahal na ina, para bang may kinakausap sa kanyang isip. Isang gabi, habang nagpapahinga kami sa terasa, nilapitan niya ako. Arturo, anya, ang mga araw na ito ay mga araw ng pagbasag. Para sa isang lalaking gaya ko, sanay magturo, sanay sa tama at mali, napakahirap aminin na marami pala akong hindi alam. Hirap po talaga yan, Tay. Pero tanda ng totoong lakas yan, ang marunong umamin. Tumango siya. Alam mo ba, ilang beses ko nang binabasa ang Catechism of the Catholic Church mula sa simbahan ni Padre Ernesto. Sa una, para hanapan ng butas. Pero habang tumatagal parang mas nauunawaan ko. Napangiti ako. Anong natutunan niyo po? Na hindi pala kayo sumasamba sa mga santo. Na ang lahat pala ng debosyon ay laging nakaturo kay Jesus. At higit sa lahat, na ang pagkilala sa papel ni Maria ay hindi paglapastangan kay Kristo, kundi pagkilala sa pagmamahal niya sa kanyang ina. Hindi ko napigilang mapaluha. Hindi dahil gusto ko siyang sumang-ayon sa akin, kundi dahil sa unang pagkakataon, nakita ko ang aking ama na bukas ang puso. Hindi para manghikayat, kundi para humubog muli ng pananampalataya. At sa loob ng puso ko, isang panibagong panalangin ang naipanganak, na balang araw, makita ko siyang magrosaryo. Hindi para sundan ako, kundi dahil nakilala na niya kung sino ang kanyang ina sa langit. 5 taon na ang lumipas mula noong gabing iyon sa ospital. Ang gabing nagsilbing bangin at tulay sa buhay naming pamilya. At ngayon, habang nakaupo ako sa harap ng dambana sa bahay namin, ang altar na itinatag namin bilang pamilya, hindi ko maiwasang mapaluha. Sa gilid ng altar, naroon ang rebulto ng mahal na Birheng Maria, Our Lady of Guadalupe, tahimik at mapagkalinga ang ngiti. Sa tabi niya, nakasabit pa rin ang pilak na rosaryo ni Don Roberto, ang rosaryong tumibay sa gitna ng gutom, lamig, at takot. Arturo, tawag ni nanay mula sa kusina, oras na para sa panalangin. Sandali lang po, sagot ko habang pinupunasan ang luha sa mata. Pumasok si tatay sa sala, tangan ang kanyang lumang Biblia sa kaliwang kamay at ang sarili niyang rosaryo sa kanan. Isang bagay na noon ay imposible pang isipin, si Pastor Santiago Mendoza, dating tagapagsalita laban sa debosyon kay Maria, ngayoy sabay naming nagrorosaryo tuwing gabi. Umupo siya sa tabi ko at tinapik ang balikat ko. Anak, gusto mong ikaw na ang manguna ngayong gabi? Gagawin ko po, tugon ko. Pumasok si nanay, may dalang kandila. Inilawan niya ito sa gitna ng altar. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang hininga. Isang katahimikan. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ni. Habang pinapatakbo namin ang mga butil ng rosaryo sa aming mga daliri, naramdaman ko ang init sa loob ng bahay. Hindi dahil sa kandila, kundi dahil sa presensya ng pagmamahal, ng kapatawaran, at ng pananampalataya na hinubog ng mga luha, sugat, at dasal. Sa bawat Aba Ginoong Maria, para bang bumabalik sa akin ang bawat yugto ng aming kwento, ang mga gabi ng pangarap, ang sigaw ni tatay sa pulpito, ang katahimikan ni nanay habang pinipigilan ang luha sa gilid ng hapagkainan. Pero higit sa lahat, ang sandali sa ospital kung saan ang himala ay bumaba tulad ng rosas sa gitna ng tagtuyot. Pagkatapos ng panalangin, tahimik kaming tatlo. Walang nagsalita.
Pero sapat na ang katahimikan para maipadama na ang aming pamilya ay buo muli. Sa mga araw na ordinaryo, sa pagitan ng pag-aaral at pagtatrabaho sa parokya, sinimulan kong magsulat ng aking karanasan. Hindi upang ipagmalaki, kundi upang magsilbing patotoo na may mga himala pa rin sa panahong ito, at na minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi ang paggaling ng katawan, kundi ang pagbabagong loob ng puso. Isang araw, inimbitahan ako ni Padre Ernesto na magsalita sa pagtitipon ng mga kabataan sa simbahan. Hindi ko agad tinanggap. Natakot ako. Sino ba naman ako para magsalita? Pero sabi niya, Arturo, may mga kwento na hindi para itago. Ang kwento mo ay pag-aari na ng mga nangangailangan ng pag-asa. Tumayo ako sa harap ng altar ng simbahan. 150 katao ang nasa harap ko, karamihan ay kabataan, may ilan ding matatanda, at nandoon din sina nanay at tatay, nakaupo sa unang hilera. Nang nagsimula akong magsalita, nanginig ang tinig ko. Ang pangalan ko po ay Arturo Mendoza. At ito po ang kwento ng batang pinalayas dahil sa debosyon sa mahal na ina. Nagkwento ako mula sa simula, kay Lola Carmen, sa mga panaginip, sa panggigipit ni tatay, sa gabi ng pag-alis ko. Pati ang gutom. Ang malamig na bangketa. Si Don Roberto. Ang milagro. At noong tinanong ko ang mga tao, naniniwala ba kayong may himala pa sa panahon ngayon? Nakita ko ang mga mata nilang namumula. Isa-isa silang tumango. Isa-isa silang napayuko sa dasal. Pagkatapos ng pagtitipon, nilapitan ako ng isang babae. Umiiyak siya, pero may ngiti. Anak, ang asawa ko ay ayaw ding tanggapin ang paniniwala ko kay Maria. Pero ngayon, may pag-asa akong balang araw, mababago rin ang puso niya, gaya ng kay Santiago. At sa mismong araw na yon, alam ko na hindi na ito tungkol sa akin. Minsan, iniisip natin na ang ating pananampalataya ay lihim, personal. Pero may mga pagkakataon na ang Diyos mismo ang nagtutulak sa atin sa harap, hindi upang ipagmalaki ang ating kabutihan, kundi upang ipakita kung gaano siya kabuti. Si nanay ay lubos ng gumaling. Hindi lamang ang kanyang katawan, kundi pati ang kanyang loob. Mas masigla siya ngayon kaysa dati. At tuwing ika-15 ng Disyembre, ang araw ng aksidente, nag-organisa siya ng Rosary Rally sa parokya. Laging puno ang simbahan sa araw na yon. May mga pumupunta hindi lamang para magdasal, kundi para makinig sa kwento ng pamilyang muntik ng masira, ngunit iniligtas ng panalangin. Si tatay ngayon ay hindi na Pastor Santiago sa aming komunidad. Hindi dahil sa tumigil siya sa pagiging lingkod, kundi dahil mas pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang ministeryo sa tahimik na paraan, bilang ama, bilang asawang tapat, at bilang lalaking natutong tanggapin ang misteryo ng pananampalataya. Minsan, paggabi, magkasama kaming nagbabasa ng Biblia. At pagkatapos ay sabay kaming nagrorosaryo. Anak, sabi niya minsan, ang totoo, hindi ako lubos na Katoliko. Pero sa bawat pagbigkas ko ng Aba Ginoong Maria, parang mas lalo kong nauunawaan kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Diyos. Ang mahalaga, tay, sagot ko, bukas ang puso niyo. Ngayon, habang nagsusulat ako ng huling bahagi ng kwento kong ito, alam kong hindi ito wakas. Sapagkat ang kwento ng pananampalataya ay hindi kailanman natatapos. Ito ay nagpapatuloy sa bawat taong nakikinig, sa bawat pusong bumubukas, at sa bawat panalangin na ibinubulong sa katahimikan ng gabi. Ang mahal na birhen ay hindi kailanman lumayo. Siya ang palaging nandoon, sa gilid, sa likod ng lahat ng sakit, sa bawat patak ng luha, sa bawat tinig na inaakalang walang nakakarinig. At ngayon, ako, si Arturo Mendoza, ay isang buhay na patotoo na walang anak ang tunay na nawawala kung siya ay tangan ng isang ina. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.